Si Twilight ay isang sikat na spy na may misyon, pigilan ng digmaan habang nananatiling nakatago ang kanyang pagkakakilanlan. Para magawa ito, nagpalit siya ng katauhan at nagpakasal sa isang babaeng lihim na isang asasin. Nagampun din siya ng isang batang babae, isang cute na telepath na kayang magbasa ng isip. Magkasama silang magpapanggap bilang isang normal na pamilya habang nakataya ang kapayapaan ng buong mundo. Nagsimula ang lahat sa bansang Ostania nang biglang bumigay ang isang sasakyan ng diplomat at bumagsak mula sa tulay. Isa sa mga diplomat ng ating bansa ang namatay sa aksidente pero pinaghihinalaan naming pinaslang siya, sabi ng isang opisyal. At dahil Ostania ang may kagagawan, malinaw na gusto nilang magsimula ng digmaan laban sa Westalia. Kaya para iligtas ang ating bayan, ilalagay natin ang pinakamagaling nating especially iya sa misyon. Sa susunod na eksena, isang lalaki ang nakatanggap ng mga litrato. Habang papalabas siya, isa pang lalaki na kahawig niya ang lumapit at humingi ng parehong litrato. Doon niya napagtanto na loko siya. Hindi lang ng isang karaniwang especially iya, kundi ng mismong Twilight, ang Master of the Skies na kilala bilang ang taong may daan-daang mukha. Maya-maya, makikita natin siyang kumakain sa isang restaurant kasama ang kanyang girlfriend. Kanina, galit na galit si Papa dahil may nagnakaw ng litrato niya, sabi ng babae. Pagtingin niya sa isang magkasintahan na kakakasal lang, nagtanong siya, kailan naman tayo magpapakasal? Pero sa halip na sagutin, nakipaghiwalay si Twilight sa kanya at umalis. Habang naglalakad, iniisip niya, nakuha ko na ang litrato mula sa ama niya. Wala na siyang silbi sa misyon. Kinabukasan, nakipagpalitan siya ng dyaryo sa isang matandang lalaki sa istasyon ng tren. Sa loob ng tren, binasa niya ang nakatagong mensahe mula sa kanyang agency. Ang susunod mong target ay si Desmond, isang leader ng partido sa Astanya na nagbabalak magpasimula ng digmaan laban sa West. Kailangan mo siyang pigilan. Pero lumalabas lang siya sa mga event ng kanyang anak sa eskwela. Para makalapit sa kanya, kailangan mong magkaanak at ipasok ang bata sa parehong paaralan. Mayroon ka lang isang linggo. Napakunot noo si Twilight at pinunit ang papel. Paano ako makakahanap ng anak sa loob lang ng isang linggo? Ngunit patuloy ang mensahe, top secret ang misyong ito. Hindi kailanman makikilala ang iyong kabayanihan. Pero dahil sa iyo, maraming buhay ang maliligtas at mananatiling payapa ang lahat. Pagkalipas ng isang araw sa lungsod, bumili siya ng bagong bahay gamit ang bago niyang pagkakakilanlan, Lloyd Forger. Pagkatapos, pumunta siya sa isang ampunan para maghanap ng batang pwede niyang maging anak. Gusto ko ng bata na marunong ng bumasa at sumulat, sabi niya sa tagapag-alaga. Ipinakilala sa kanya ang pinakamatalinong bata sa ampunan, isang batang babae na nagngangalang Anya. Napansin ni Lloyd na mukhang 4 o 5 taon lang si Anya, pero sinabi nito, 6 na taong gulang na ako. Nagulat siya, paano nito nalaman ang iniisip niya. Ipinakita ni Anya ang isang crossword puzzle na hindi pang bata. Tahimik na binigkas ni Lloyd sa isip ang mga sagot at agad itong isinulat ni Anya. Nang makita niya ang tamang sagot, nagulat siya. Kukunin ko siya, sabi ni Lloyd. Hindi niya alam, binabasa ni Anya ang iniisip niya kaya nasa sagot niya ang lahat paglabas nila ng ampunan. Inutusan niya ang bata, kumilos ka na parang anak ko at tawagin mo akong papa. Ipinakilala niya si Anya sa kapitbahay bago sila pumasok sa kanilang bagong bahay. Pagbukas ng TV, tuwang-tuwa si Anya, paborito ko ang Spy Wars. Habang abala ang bata, iniisip ni Lloyd ang susunod na hakbang. Pagkatapos ay nagsabi siya, babalik ako agad. Bigla siyang hinawakan ni Anya sa binti at nagsabi, sasama ako, Papa. Sa labas, sobrang lakas ng boses ng bata kaya nag-alala si Lloyd, baka masyadong nakakaakit ng atensyon. Ilang sandali lang, naipit si Anya sa gitna ng tao, ngunit tinulungan siya ng isang matandang babae, kaya habang naglalakad, hawak na niya ang kamay ng bata. Paano kaya kung umatake ang kalaban habang hawak-hawak ko siya? Naisip ni Lloyd. Nabasa ito ni Anya at agad siyang nagtago. Akala'y may paparating na kalaban. Nagkamali ba ako ng ginawa? Tanong ni Lloyd sa sarili. Kailangan ko siyang maintindihan. Nang mapagtanto ni Anya na wala namang kaaway, bumalik siya at masayang nagsabi, gusto ko ng mani. Papa, bili tayo sa bakery. Maya-maya, tinangkang bumili ni Anya ng poster ng Spy Wars gamit ang 10 barya pero hindi sapat. Kaya iniabot ni Lloyd ang perang papel. Habang pinagmamasdan siya, naisip niya, hindi siya mukhang matalino, dapat mapalitan ko siya ng ibang bata. Narinig ito ni Anya at naiyak. Pag-uwi, nagdala si Lloyd ng mga manual tungkol sa pagpapalaki ng bata. Binasa niya, mahalaga ang pagtitiwala para sa magandang relasyon sa isang anak. Sa kabilang banda, mahimbing nang natutulog si Anya. Kinabukasan, ayaw niyang mag-aral. Kailangan mong pumasa sa exam ng school, kaya mahalaga ito, sabi ni Lloyd.
Sa kanyang isip, kapag bumagsak siya, babagsak din ang misyon ko. Pagkatapos, sinabi niya, aalis ako. Hindi ka pwedeng sumama ngayon. Pero si Anya, palihim na nagtatago sa iba't ibang sulok para makasunod sa kanya. Ang galing ni Papa sa hide and seek. Ang saya. Isip niya. Sa huli, pinagdikit ni Lloyd ang pinto gamit ang mabigat na mesa para hindi siya makalabas. Doon nakipagkita si Lloyd kay Frankie, ang kanyang informant. Inabot nito ang kopya ng exam. Grabe ang pinagdaanan ko para makuha to, reklamo ni Frankie. Sinabi rin niya na sinubukan niyang alamin ang nakaraan ni Anya pero walang malinaw na tala tungkol sa edad o magulang nito. Ang alam lang, 4 na beses na siyang inampon at ibinalik. Nang huli, napunta na lang siya sa ampunan bago mo siya inampon, dagdag niya, binasa ni Lloyd ang mga nakaraang apelyido ni Anya, Anya Williams, Anya Levky, Anya Ro, Anya Klein, napatawa si Frankie. Pareho kayong palit ng pangalan. Bagay kayo. Habang wala si Lloyd, naiinip si Anya. Naiisip niya, ang cool maging spy. Gusto ko ng bomba. Naalala niya ang case kung saan nakalak ang gamit ng kanyang ama. Narinig niya sa isip nito ang password at nabuksan niya ang kahon. Agad siyang nakakita ng mga spy tools at naglaro rito, ngunit sa hindi inaasahan, nakapagpadala siya ng text kay Karen's dad, ang taong matagal nang nagbabantay kay Twilight. Nabasa ng mga tauhan nito, catch me if you can. Samantala, natakot si Anya. Kapag nalaman ni Papa na ginamit ko ang gamit niya, baka itaboy niya ako o baka malaman niyang nakakabasa ako ng isip. Naalala niya ang organisasyong gumawa sa kanya na paulit-ulit na nagpapaalala, huwag mong ipapakita ang kakayahan mo. Gagamitin ka namin para sa kapayapaan ng mundo. Muling napaluha si Anya. Bata pa lang siya, pero hindi pa niya naranasan ang normal na kasiyahan ng ibang bata. Ilang saglit pa, bumalik si Lloyd at binuksan ang pinto. Hindi niya alam, may lalaking nagtatago malapit sa upuan. Biglang umatake ang isa pa mula sa likuran, pero mabilis siyang nakailag at nakapagpatumba. Isa pang lalaki ang lumabas at nagpaputok. Ngunit naiwasan niya ang bala. Kumuha si Lloyd ng upuan at itinapon pabalik sa kalaban, agad niyang hinanap si Anya ngunit wala siya sa loob ng bahay. Sino ang nagpadala ng mga lalaking ito? May nakaalam na ba ng lokasyon ko? Naisip ni Lloyd na baka kailangan na niyang magpalit muli ng bata at tirahan. Habang nag-iisip, biglang may isang lalaki na pumalo sa kanya ng isang bakal na tubo. Samantala, hawak na ng boss si Anya. Siya ang batang pinagmulan ng mensahe ni Twilight, sabi ng isa sa mga tauhan. Napagtanto ni Anya ang nagawa niyang kalokohan. Boss, tingin ko walang silbi kung gagawin pa nating hostage ang bata, dagdag ng isa. Pero agad siyang binaril ng boss. Habang nagsisindi ng sigarilyo, malamig ang tinig nito, ayoko nang kinu-question ako. Dumating ang iba pang tauhan at iniulat na nakabalik na sila mula sa apartment ni Twilight. Isinabak nila si Lloyd sa harap ng boss. Sikat ka pala talaga, ani nito. Ibalik mo na ang mga litratong ninakaw mo sa akin. Ngunit nang alisin ang kanyang maskara, nagulat sila, naloko pala sila ng mismong si Twilight, mabilis siyang tumakas, dala muli si Anya, nakadiskarte gamit ang panibagong disguise. Umiiyak si Anya, iniisip na kakampi ng mga kalaban si Papa. Pinatahan siya ni Lloyd, hindi kita sasaktan. Sa isip niya, ayoko ng umiiyak na bata dahil naaalala ko ang sarili kong pagkabata. Nawala ang pamilya ko at walang nagligtas sa akin. Pagkalabas, isinulat niya ang isang piraso ng impormasyon sa papel at iniabot kay Anya. Pumunta ka sa istasyon ng pulis at ibigay mo ito. Mas ligtas ka roon. Baka mailipat ka sa mas maayos na ampunan. Hindi ko pwedeng isugal ang buhay mo para lang sa misyon ko. Tumakbo ka na. Habang tumatakbo, lumingon si Anya at nakita ang pagtanggal niya ng kanyang disguise. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa oras ding iyon, nagsimula ang mga tauhan ng boss na sumugod. Ngunit nahulog sila sa mga patibong na itinanim ni Twilight. Isa-isa silang nabuwal hanggang lumitaw siya mula sa dilim, nakatutok ang baril sa ulo ng boss. Huminto ka, kumilos ka at patay ka. Kamusta na si Karen? Dagdag niya, nagulat ang boss. Paano mo kilala ang anak ko? Especially iya ko. Alam ko ang lahat. Kung mahalaga sa iyo ang anak mo, huwag mo na akong gambalain. Dahil kung hindi, siya ang masasaktan. Maya-maya, naglalakad na siya sa kalsada, akala'y tapos na ang lahat. Ngunit laking gulat niya nung makitang naghihintay si Anya. Pagkakita sa kanya, agad siyang tumakbo at mahigpit na yamakap. Namili lang ako, sabi ni Lloyd, kunwaring kalmado. Si Papa, ang laki ng kasinungalingan, iniisip ni Anya. Ngunit nagsabi siya, gusto kong umuwi kasama ka, Papa. Napangiti si Lloyd. Sige, umuwi na tayo. Habang nakasakay sila sa tren, iniisip ni Anya, si Papa. Sinungaling. Pero astig na sinungaling, dumating na ang araw ng pagsusulit.
Sa loob ng silid, nakarinig si Anya ng mga kaklase niyang iniisip, ang hirap ng test na to. Pero inalala niya ang mga sagot na itinuro sa kanya ni Papa at sinulat ang lahat ng naalala niya. Nang lumabas ang resulta, nakita ni Lloyd ang pangalan ni Anya sa listahan ng mga pumasa. Buong tuwa niyang binuhat ang anak at doon niya unang naramdaman ang pagod na hindi niya maipaliwanag. Bakit parang kakaiba ang pakiramdam na ito, makalipas ang ilang araw? Nag-disguise si Frankie bilang babae para magpanggap na nanay ni Anya. Ngunit agad tumanggi ang bata, ayoko ng ganitong nanay. At dahil halatang lalaki pa rin ang itsura ni Frankie, lalo lang nag-alala si Lloyd, umupo siya, malalim ang iniisip. Ngayon na nakapasa na si Anya sa entrance exam, susunod naman ay ang interview sa school. At kailangan ko ng isang babaeng magpanggap na nanay niya. Samantala, sa City Hall, naririnig ang mga usapan ng ilang babae tungkol sa kanilang pamilya at mga kasintahan. Tinanong ng mga kasama si Yor kung may boyfriend na ba siya. Hindi siya nakasagot dahil wala naman talaga. Sabi nila, masyado siyang maganda para manatiling single, kaya dapat daw makahanap na siya ng karelasyon. Pero para kay Yor, sapat na ang trabaho niya, wala siyang kailangan na lalaki. Bigla naman siyang tinakot ng mga kasama. May isang babae raw na inaresto dahil pinaghinalaang, especially iya, at iyon ay dahil wala siyang pamilya o boyfriend. Kaya inaya nila si Yor sa isang party at banilinan siyang magdala ng boyfriend. Pagkaalis nila, naiwan si Yor na nag-iisip. Sa bahay, tumawag ang kapatid niyang si Yuri. Kumustahan muna sila, saka agad niyang tinanong kung may boyfriend na ba siya. Ibinahagi ni Yuri na posibleng ma-promote na siya sa trabaho at baka madalas na siyang bumiyahe, kaya nag-aalala siya na may iwan si Yor mag-isa. Nagpasalamat si Yor pero biglang inalok siya ng kapatid na ipakilala sa isang lalaki. Para makaiwas, mabilis siyang nagsinungaling, meron na akong boyfriend. Magkakasama kami sa isang party. Tuwa naman si Yuri at sinabing may kakilala siyang dadalo rin sa party, kaya hihingi siya ng balita tungkol sa boyfriend ni Yor. Nangako pa siya na ipagpapaliban ng promotion hanggang masiguro niyang nasa mabuting lalaki ang ate niya. Pagkababa ng tawag, naramdaman ni Yor ang bigat ng sitwasyon, kailangan na talaga niyang makahanap ng boyfriend. Biglang nagring ulit ang telepono. Akala niya si Yuri uli, kaya handa na siyang umamin. Pero ang nasa kabilang linya ay ang kanyang lihim na employer. May bagong mission siya, pumunta sa isang hotel at pumasok sa itinuro na kwarto. Pagdating niya, hinarang siya ng mga gwardya, pero malamig lang niyang sinabi, narito ako para tapusin ang isang traidor. Sa isang iglap, naglabasan ng kanyang tunay na pagkatao. Ginamit niya ang kanyang armas at pinabagsak ang mga gwardya. Sa loob ng kwarto, hinarap niya mismo ang ministro na target niya. Pinatay niya ang mga ilaw, at matapos ang ilang sandali, lahat ng lalaki sa loob ay bagsak na. Dito nabunyag ang matagal na niyang sikreto, bata pa lang siya, isang assassin na siya para sa kanyang employer. Pagkatapos ng misyon, tinangka niyang alisin ang dugo sa kanyang bestida. Pero nanatili ang mantsa. Ito lang kasi ang maayos na damit niya para sa party. Habang tinititigan ito, muli niyang naisip wala pa rin siyang boyfriend, samantala, ibinigay sa kanya ng isang informant ang talaan ng mga single ladies para kay Lloyd. Pero sinabi nito, imposibleng makahanap ng babaeng papakasal sa kanya lalo na't may anak na siya at kailangan niya ito sa loob lang ng 48 oras. Nagtanong si Anya kung kaya ba hindi siya naghahanap ng asawa dahil sa kanya. Hinaplos siya ng ama at sinabing, huwag kang mag-alala. Panoorin mo na lang ang paborito mong palabas. Iminungkahi ng informant na kumuha siya ng babaeng especially iya para magpanggap na asawa niya pero tumanggi si Lloyd. Wala raw sapat na spy sa ngayon kaya siya mismo ang kailangang magsalo ng trabaho. Habang nanonood si Anya ng paborito niyang spy show, nagsisiyasat naman si Lloyd ng mga record ng babae. Napansin ng informant na hindi bagay ang itsura ni Anya sa imahe ng mayamang pamilya. Kaya nagpa siya silang dumaan sa isang tailor shop. Doon, sinukat siya para gawin ng bagong damit. Habang abala, napansin ni Lloyd na ang mismong tailor ay may asawa at mas naisip niyang hindi magiging madali ang paghahanap ng tamang babae. Sa gitna ng lahat ng ito, dumating si Yor sa shop. Dinala niya ang damit na nasira para ipaayos. Tahimik ang kanyang dating kaya agad na nagtaka si Lloyd kung sino siya. Pero naalala niya, nakita na niya ang mukha ni Yor sa record ng mga babae, ulila na siya. Wala nang magulang, habang pinagmamasdan ni Lloyd si Yor, napansin niya ang ganda ng mukha nito. Agad siyang tinanong ni Yor kung bakit siya nakatitig. Sabi ni Lloyd, dahil, maganda ka. Naging curious si Yor, kaya lumapit siya at diretsyong nagtanong, gusto mo ba ako? Walang pag-aalinlangan, sumagot si Lloyd ng oo. Pero bago pa man lumalim ang usapan, biglang sumulpot si Anya at tinawag siyang papa. Nagulat si Yor, akala niya may asawa na si Lloyd at anak na. Nakaramdam siya ng inis at pagkadismaya, pero pinilit niyang kumalma, kailangan kong magpigil. Baka malaman pa nila na isa akong assassin.
Samantala, nabasa ni Anya ang iniisip ni Yor. At sa halip na matakot, tuwang-tuwa pa siya, ang cool. Spy si Papa, assassin naman si Mama. Mas lalo pa siyang na-excite kaya bigla siyang kumanta, I have no mommy. I feel so lonely. Naantig si Yor kaya tinanong niya si Lloyd tungkol sa ina ni Anya. Sagot niya, namatay siya 2 taon na ang nakalipas. Ako na lang ang nagpalaki kay Anya. Nabunutin ng tinik si Yor nang malamang wala itong asawa. Kaya, naglakas loob siyang sabihin, pwede ka bang magpanggap na boyfriend ko? Nagsinungaling ako sa kapatid ko na meron na akong karelasyon. Dinugtungan pa niya, kung hindi ka mamasamain, samahan mo sana ako sa isang party. Gagawin ko ang lahat para makatulong sa iyo bilang kapalit. Sumang-ayon si Lloyd. Ngunit naglagay din siya ng kondisyon, kailangan ding magpanggap si Yor bilang ina ni Anya para sa paparating na school interview. Sinabi pa niya na kunwari, hiling ito ng yumaong asawa niya para makapasok si Anya sa pinakamagandang paaralan. Natuwa si Yor, naisip niyang napakabuti ng taong ito dahil pinipilit niyang tuparin ang hiling ng asawa kahit wala na ito. Kaya't pumayag siya. Nagkasundo silang magkikita muli sa araw ng party, pagkaraan, nasa mall si Anya kasama ang kanyang ama. Papa, bili mo ako ng peanuts, sabi ng bata. Bumili naman si Lloyd at ang tindero pala ay isa ring informant na nagbigay sa kanya ng espesyal na coin kapalit ng bayad. Pag-uwi, binuksan niya ito at lumabas ang kanyang bagong mission. Bawiin ang mga ninakaw na bagay mula sa West sa parehong araw ng party, kinabukasan, naghanda si Lloyd kasama ang kanyang informant. Kailangan nating tapusin agad ito. Kailangan kong makapunta sa party. Sagot ng kasama niya, may nakahandang van para sa operasyon. Samantala, naghihintay si Yor sa park. Malapit nang magsimula ang party, kaya nag-aalala siya kung maayos pa ba si Lloyd, sa kabilang banda, sumabog ang putukan. Mahirap ang laban, mas marami ang kalaban kaysa sa inaasahan. Paulit-ulit silang sinalubong ng mga armadong tao hanggang sa mapilitan silang tumakas gamit ang van. Sa kabutihang palad, nabawi nila ang mga ninakaw na gamit. Sa loob ng bag, napansin ni Lloyd ang isang kumikislap na singsing na may malaking diamante. Sinabi ng informant na napakamahal nito at tinangkang agawin mula sa kanya. Habang nagtatalo sila, bigla silang nadisgrasya sa van. Habang iyon ay nangyayari, patuloy na naghihintay si Yor. Halos late na sila, kaya naisip niyang baka niloko lang siya ni Lloyd. Nagpasya siyang pumunta na lang sa party ng mag-isa. Pagdating niya, ikinagulat ng mga kaibigan na wala siyang kasama. Nag-abot siya ng regalo at nagpaumanhin, sinabing nagkaroon ng emergency ang kanyang boyfriend. Pero halata, hindi sila naniniwala, mag-isa siyang naupo sa sulok. Doon lumapit ang kaibigan ng kanyang kapatid at malamig na sabi, nakakahiya. Wala kang kasama. Anong sasabihin ko kay Yuri? Nagpilit si Yor, sabihin mo na lang na dumating ako kasama ng isang mabait na lalaki. Pero narinig ito ng iba niyang kaibigan. Hindi kami magsisinungaling kay Yuri. Sasabihin naming mag-isa kang dumating. Napuno ng inis si Yor. Sa loob-loob niya, dapat ba, patayin ko na lang silang lahat para walang makapagsumbong? Pero pinigilan niya ang sarili. Naiwan siyang mag-isa, nakatingin sa mga taong masayang kasama ang kanilang pamilya. Doon niya naramdaman ng lungkot, siguro nga tama si Yuri. Gusto niyang makakita ng sariling pamilya si Yor para maging masaya rin siya. Ngunit sa halip, tinutuligsa lang siya ng mga kaibigan dahil nagpunta siyang mag-isa, nang makaramdam si Yor ng sobrang kahihiyan, tumayo siya at nagsabing, aalis na ako. Pero biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Lloyd, duguan ang mukha at halatang galing sa laban. Humingi siya ng paumanhin, pasensya na sa pagiging late. Ako ang asawa ni Yor. Nagulat ang lahat. Agad siyang tinanong ng kaibigan ni Yuri, anong nangyari sa mukha mo? Mabilis na sagot ni Lloyd, dugo lang ito ng pasyente ko na nasugatan. Agad siyang inabutan ni Yor ng panyaw para linisin ang mukha niya, hindi makapaniwala ang mga kaibigan, akala nila walang asawa si Yor. Idinagdag ni Lloyd na nahiya lang daw si Yor kaya't hindi niya nasabi, lalo na't may anak na siya. Naiinggit ang isa sa kanila at biglang nagtangkang ibuhos ang mainit na pagkain kay Lloyd. Pero mabilis itong na-block ni Yor gamit ang kanyang paa. Bahagyang natalsikan ang mukha niya at napaso, kaya pinunasan niya ito bago muling lumapit. Sa malamig na boses, sinabi ng babae, Mr. Lloyd, alam mo ba na ang asawa mo ay nagmamasahe ng mga lalaki sa hotel bago pumasok sa City Hall? Isa siyang prostitute. Nagulat si Yor, agad niyang nilinaw, hindi totoo yan. Pero bago pa siya magpaliwanag, si Lloyd na mismo ang sumagot, hindi na mahalaga. Ginawa niya ang lahat ng iyon para maitaguyod ang kanyang kapatid. Napatigil si Yor. Tila tinamaan siya ng sinabi ni Lloyd at saka ibuturan niya. Ramdam niyang pinoprotektahan siya nito. Naiwan namang dismayado ang babae, hindi makapaniwala na ipinagtanggol pa siya ni Lloyd. Sa sasakyan pa uwi, humingi ng paumanhin si Lloyd, pasensya ka na.
Sinabi kong asawa kita. Baka mabigla ang kapatid mo kapag nalaman niyang kasal ka na. Biglang, isang sasakyan ang bumangga sa kanilang van. Mga lalaking nakalaban ni Lloyd kanina. Naisip niya, may nilagay siguro silang tracking device sa mga bagay na nakuha ko. Nag-alala si Yor at nagtanong, sino sila? Mabilis na sagot ni Lloyd, mga pasyente ko. Psychiatric cases. Naniniwala naman si Yor. Habang humahabol ang mga kalaban, nagmaneho si Lloyd ng mabilis. Natagpuan ng mga ito ang kanyang van kaya't naghiwa-hiwalay sila para hanapin siya. Nang makasalubong niya ang isa, hinampas niya ito ng bakal at tumakbo. Tama ba nasaktan mo ang pasyente mo? Tanong ni Yor. Oo, mas bibilis ang paggaling ng utak nila kapag ganito, sagot ni Lloyd, sinusubukang magpanggap pa rin, halos masaksak na si Lloyd ng isa sa mga kalaban pero nasagip siya ni Yor. Isang malakas na sipa ang binitiwan niya at lumipad ang lalaki palayo. Napamangha si Lloyd. Salamat. Ang galing mo sa depensa. Nagpatuloy ang putukan. Habang tumatakbo silang dalawa para iligtas ang kanilang buhay. Bigla na lang sinabi ni Yor, Lloyd, pakasalan mo ako. Napatigil siya at natamba. Anong sinabi mo? Ulitin mo. Kinakabahang sagot ni Yor, pinaghihinalaan akong especially iya dahil single ako. Kaya kung magpanggap tayong kasal, matutulungan mo akong maiwasan ng chismis. At hindi lang ito para sa interview, kundi para rin sa akin. Halos hindi makapaniwala si Lloyd pero nang makita niyang seryoso si Yor, pumayag siya. Sinubukan niyang kunin ang singsing na nakuha niya kanina mula sa bulsa. Pero wala na ito. Nasa gitna sila ng putukan kaya mabilis siyang kumuha ng singsing mula sa takip ng bote at isinuot iyon sa daliri ni Yor. Doon mismo, sa gitna ng usok at putukan, nagpalitan sila ng panata, isang kasal na nabuo sa gitna ng misyon. Ilang araw ang lumipas, isang van ang huminto sa tapat ng bahay ni Lloyd. Bumaba si Yor kasama ang kanyang mga gamit. Binuksan ni Lloyd ang pinto, lumapit at tinanong. Iyan na ba lahat ng gamit mo? Ngumiti si Yor at tumango. Oo. At doon nagsimula ang kakaibang pagsasama ng isang spy, isang assassin, at isang batang marunong magbasa ng isip. Pagkatapos mailagay ang mga kahon sa loob, nagsimula na ang bagong yugto. Si Lloyd, Yor, at Anya ay magsasama bilang isang pamilya para makapaghanda sa napipintong school interview. Si Anya, excited na ipakilala ang kanilang bahay kay Yor. Dinala niya ito sa kusina, tumayo pa siya sa isang maliit na bangko at ipinakita. Kaya ko nang maghugas ng mukha mag-isa. Sumunod, dinala niya si Yor sa kanyang kwarto at ipinakita ang paborito niyang manika, ito ang baby ko. Pagkatapos, pinakita rin niya ang kwarto ni Lloyd. Ngunit may isang silid na hindi dapat buksan. Dito ang kwarto ni Mama, bulong ni Anya habang marahang binubuksan ang pinto. Pagpasok nila, ipinaliwanag ni Lloyd na nilinis niya ang mga gamit bago dumating si Yor. Masayang singit ni Anya, ako rin tumulong. Kahit ang totoo, nagbuhos lang siya ng tubig sa sahig. Ngumiti si Lloyd kay Yor, huwag kang mahihiya. Ituring mo itong sariling bahay. Pag-alis niya para kunin ang ibang kahon, laking gulat niya nang sa loob lang ng ilang minuto, tapos na ni Yor ang buong pag-unpack. Sa kanyang silid, napansin ni Lloyd ang larawan ni Yuri. Magkamukha talaga kayo ng kapatid mo. Dapat makilala ko siya balang araw pagkatapos ng interview ni Anya. Nang magbukas si Yor ng huling kahon, mabilis siyang pinigilan ni Lloyd. Dahil sa loob nito nakatago ang mga armas niya bilang assassin. Kinagabihan, nagsama-sama silang maghanda ng hapunan. Si Lloyd pa mismo ang nag-bake ng cookies, unang beses niya itong gawin. Nang matikman ni Yor, napangiti siya, ang sarap. Ang galing mong magluto. Agad namang sumingit si Anya, ako rin tumulong sa cookies. Pero tinamaan siya ng biro ng kanyang ama, tumulong? Ang ginawa mo lang ay magkalat at kumain ng peanuts. Matapos ang kainan, ipinaliwanag ni Lloyd na sa interview, hindi lang academics ang basehan kundi pati kung paano sila magpakita bilang pamilya. Kaya't nagsimula siya ng practice questions. Tinanong niya si Anya, anong ginagawa mo kapag wala ka sa klase? Sagot ng bata, pinapanood lang ako ni Papa ng TV mag-isa. Napakunot ang noo ni Lloyd. Sinubukan niyang tanungin si Yor pero ang mga sagot nito, simple at hindi ka panipaniwala. Nawala ang kumpiyansa niya. Mukhang wala tayong pag-asa. Dapat na siguro tayong sumuko. Pero pinaalala ni Yor, ang tunay na masayang pamilya ay nagkakaisa. Katulad ng mga mayayamang pamilya na marunong mag-enjoy, dapat ganun din tayo. Sa labas, humawak si Anya sa kamay ni Yor at masayang naglakad. Habang nakatingin si Lloyd, naisip niya na unti-unti na silang nagiging malapit sa isa't isa. Si Yor naman, biglang naalala kung paano niya alagaan si Yuri noong bata pa ito. Pero dahil sobrang higpit ng pagkakahawak niya, nagreklamo si Anya, hinayla ang kamay niya at nagtago. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Yor. Sa isang music concert, sagot ni Lloyd. Makakatulong ito para makapag-relax tayo bilang pamilya.
Habang tumutugtog ang musika, agad na nakatulog si Anya, pero si Yor ay tutok na tutok para bang ito ang unang beses niyang makaranas ng ganito. Pagkatapos ng concert, tumuloy sila sa art gallery. Ipinakita ni Anya kay Lloyd ang mga artwork na gusto niya, habang si Yor ay namangha sa isang painting na hindi niya maalis ang tingin. Biglang nagsabing gusto niyang mag-drawing si Anya at tumakbo papunta sa drawing board. Gumuhit siya ng bahay, at doon, idinagdag niya si Lloyd bilang spy at si Yor bilang assassin. Nang bumalik si Lloyd, kinabahan si Anya. Kapag nakita niya ito, baka malaman niyang nababasa ko ang isip ng tao. Mabilis niyang tinakpan ng drawing, at buti na lang, inisip ni Lloyd na hango lang ito sa cartoon show na pinapanood ng anak niya. Nakahinga ng maluwag si Anya, ilang sandali pa, bumisita sila sa tailor shop. Proud na ipinakita ni Anya ang bago niyang damit, unang beses niyang maisuot ang isang magandang kasuotan sa labas. Ipinakita naman ng tailor kay Yor ang isang telang kulay asul para sa susunod niyang damit. Pero umiling si Yor at sinabing mas gusto niya ang mga kulay na itim o pula. Nararamdaman ni Yor na ang asul na damit niya ay madaling mamantsahan ng dugo, hindi bagay para sa isang assassin na kaka-assign sa trabaho. Nang umalis na sila mula sa tindahan, natuwa si Lloyd na mukhang nakahanap tuloy ng kasama si Yor. Habang naglalakad, nagpapasalamat si Yor kay Lloyd dahil binili niya ang mga damit. Sabi ni Lloyd, kukuha pa sila ng iba pang dress sa susunod at sa kanila sasabihin sa tailor na mag-asawa na sila. Sa photo studio, kumukuha sila ng family picture, medyo nakakatawang idea pero sineryoso nila para magmukhang normal na pamilya. Sunod, pumunta sila sa auditorium para makinig sa mga political talks, kailangan raw ng school ni Anya na may kaalaman ang applicant sa politika. Nalilito at nababagot si Anya, at unti-unti siyang natutulog. Kinuha siya ni Lloyd sa braso at iniwan ng session, tulog na agad ang bata, kumain naman sila sa isang mamahaling restaurant. Kumakain si Anya gamit ang kamay habang pinagmamasdan ni Yor ang kutsilyo, parang may iniisip siyang kakaiba. Naiirita si Lloyd dahil parang pinapahirapan siya ng sitwasyon. Hirap siyang mag-blend sa pamilya na kailangan niya para sa kanyang misyon. Sa isip niya, dapat matutunan nila ang tamang sagot sa lahat ng posibleng tanong sa interview, mag-e-ensayo siya. Nakita ni Yor ang pagkabagot ni Lloyd at naisip na baka kailangan nila ng sariwang hangin, kaya lumabas sila. Nag-enjoy sila sa tanawin at may napansing maliit na parke. Sabi ni Yor na palagi siyang pumupunta roon kapag nababato sa trabaho, kapag nakikita niya ang mga taong natutulungan ng kanyang trabaho, may nagbabalik na sigla sa kanya. Naantig si Lloyd sa sinabi niya at tahimik siyang tumingin sa mga naglalakad, biglang may lumitaw na binata at ninakaw ang patokan ng isang matandang babae. Agad tumalon si Yor mula sa koridor at sinundan ang magnanakaw pero hindi niya siya makita. Bumalik siya sa matanda at tinanong kung okay lang. Nangako siyang mahuhuli ang magnanakaw. Si Lloyd rin ay naghanap pero hindi rin niya nakita. Nakatingin si Anya sa dami ng tao, sinusubukang hanapin ang magnanakaw, bigla namang tumulo ang dugo sa ilong niya. Nilinis ito ni Lloyd para sa kanya, doon, narinig ni Anya ang iniisip ng magnanakaw, telepatiya niya. Itinuro niya ang direksyon at sinabihan ng tatay niya ng isang kasinungalingan, gusto niya cake. Habang nagtatakbo, nakakita na si Lloyd sa magnanakaw kahit nagpalit na ito ng damit. Natukoy pa rin niya ang lalaki. Nang bumalik si Yor, pina-follow ni Lloyd ang magnanakaw at nahuli niya ito, nahulog ang lalaki habang nakatayo si Lloyd, kinuha ang patoka at pinagawa sa mga tao sa paligid na tumawag ng pulis, na ibalik nila ang patoka sa matanda at sobrang nagpapasalamat ang babae kay Yor. Pinakiusapan ni Yor na pasalamatan na lang ang kanyang asawa, at nang maikli, nagpasalamat ang matanda naman kay Lloyd, mabuting tao daw siya. Naalala ni Lloyd na dati sinasabi ng boss niya na hindi kailangang pasalamatan kapag gumagawa ng mabuti. Pero ngayon na na-appreciate siya, may kakaibang init na tumago sa puso niya. Salamat, sabi niya kay Yor, at parang may muling lakas siyang natanggap para bumalik sa trabaho, nagtagal silang tumingin sa isa't isa ng sandali. Si Anya naman, innocent na sabi, Mom and Dad love each other. Napangiti ang matanda at sinabi, ang ganda ng pamilya ninyo. Nagulat silang lahat. Binigyan pa ni nanay ng matanda si Anya ng matatamis bilang regalo, pagbalik nila sa bahay na sila, masayang inalala ni Yor ang outing. Nang mag-request si Anya ng mainit na kape, agad na sinabi ni Yor, ipapagawa ko na ngayon. Sa loob, tinawag ni Lloyd si Anya at tinanong muli kung ano ang ginagawa niya kapag wala sa klase. Sagot ni Anya, lumalabas at nag-e-enjoy kasama ang pamilya. Natutuwa si Lloyd. Kaya tinanong pa niya, ano ang gagawin mo kung may kaibigan kang nagkamali? Sagot ni Anya na diretso, tatakbo ako at babato sa kanya. Medyo nabigo si Lloyd sa sagot na iyon at tumangging makipaglaro kay Anya, pero pumasok na si Yor at inabot sa kanila ang kape.
Umupo sina Yor at Anya para inumin ito, habang pinagmamasdan ni Yor si Anya na umiinom ng kape. Naaalala ni Lloyd ang sinabi ng matandang babae na isa silang magandang pamilya. Sa sandaling iyon, tila nabawasan ang bigat sa dibdib niya. Tahimik niyang sinabi sa sarili, mukhang umuusbong na tayo. Dumating na ang araw ng interview. Nakabihis ng maayos ang buong pamilya ni Lloyd. Nangako si Anya na gagawin niya ang lahat ng makakaya, at dahil sa dami ng practice nila, ramdam nilang handa na sila. Sama-sama silang nagtungo sa prestihiyosong eskwelahan. Pagdating nila, maraming magulang ang naglalakad kasama ang kanika nilang anak papunta sa bulwagan. Tinanong ni Lloyd si Anya kung kakayanin niya, at tumango itong may kumpiyansa. Habang nakikihalubilo sa ibang pamilya, naramdaman ni Lloyd na may mga matang nakatingin sa kanila. Napansin niya ang mga guro na nakapwesto sa itaas ng gusali, lihim na minamasdan at sinusuri ang bawat pamilya. Para kay Lloyd, nagsimula na ang interview bago pa man sila makapasok. Kaya agad niyang pinaalala kay Yor at Anya na maglakad ng maayos, gaya ng kanilang ensayo. Sa loob, abala ang staff sa pagbibigay ng puntos sa bawat pamilya. Lumitaw ang isang housemaster at sinabi niyang karamihan ay kulang sa asal, at tanging mga pamilyang may wastong gawi lamang ang dapat makapasa. Sa pamamagitan ng kanyang lente, napansin niya ang pamilya ni Lloyd na tumigil at nagbigay galang sa estatwa ng tagapagtatag ng paaralan. Napahanga siya at nagtanong kung sino sila. May nagsabi na pamilya sila ni Lloyd, at ang anak nilang babae ay halos hindi pumasa sa written test. Biglang nawala ang kanyang impresyon nang marinig yon. Pumila ang lahat ng pamilya at pinasok sa iba't ibang bulwagan depende sa kanilang score. Naidirekte si Lloyd at ang kanyang pamilya sa main hall. Pinaalala niyang nakamasid pa rin ang lahat, kaya't dapat silang mag-ingat. Bigla nilang narinig ang tinig ng isang batang estudyante na humihingi ng tulong mula sa isang imbornal. Walang pumapansin sa kanya. Tinapak ni Lloyd si Anya, at agad niyang naintindihan ang gusto ng ama. Malakas niyang sinabi, "Dad, Mom, tulungan natin siya." Nilapitan nila ang bata, ngunit bigla silang binuhusan ng maruming tubig. Hinailan ni Lloyd palabas ang bata, at natalsikan pati ang kanilang mga damit. Agad na nagpa siya ang housemaster, bagsak sila. Hindi raw siya makapapayag na may pamilyang papasok sa bulwagan na madudungisan ang anyo. Inutusan niya ang mga guro na itaboy sila. Pero laking gulat niya nang makita silang muli, nakapagpalit na sila ng malilinis na damit, para bang inasahan na nila ang ganitong sitwasyon. Napahanga siya at nagtanong sa sarili kung paano nila iyon napaghandaan. Ipinaalala ng isang guro na ang dapat suriin ay ang mga bata, hindi ang mga magulang. Ngunit mariing sagot ng housemaster, ang mabubuting magulang ang bumubuo ng mabubuting anak. Nagpatuloy ang pamilya ni Lloyd papunta sa hall kasama ang iba. Biglang nagkagulo, nakatakas ang mga hayop mula sa school farm at sumugod sa karamihan. Naguunahan ng mga tao sa pagtakbo. Binuhat ni Lloyd si Anya at inisip na baka isa na namang pagsubok ito ng paaralan, kaya pinaalala niyang huwag saktan ng mga hayop. Ngunit sa katotohanan, wala sa plano ng paaralan ang nangyari. Mabilis na nag-utos ang housemaster na pigilan ng mga hayop bago may masaktan. Isang batang lalaki ang nadapa, at muntik na siyang salpukin ng hayop, ngunit nailigtas siya ni Lloyd. Nakaramdam ng pagkahilo si Anya, iniisip ni Lloyd na dala iyon ng gulo sa paligid. Habang papalapit ang kawan, sumagi sa isip ni Lloyd na gamitin ang baril sa kanyang bag, ngunit biglang kumilos si Yor. Isang mabilis na strike ang binitiwan niya, at bumagsak ang pinuno ng kawan. Napunit ang kanyang damit sa aksyon, pero nakalapag ang dambuhalang baka, namangha sina Lloyd at Anya. Habang umatras ang mga hayop, nilapitan ni Anya ang nakahigang baka at marahang sinabi, "Huwag kang matakot. Ligtas na ang lahat ngayon." Tumayo si Lloyd at binuhat siya, habang ang baka naman ay unti-unting bumangon at naglakad palayo kasama ang kawan. Hindi na nakasakit ng sinuman, mabilis na lumabas ang housemaster upang salubungin sila. Doon, nahinuha ni Lloyd na isa siyang mataas na opisyal ng paaralan. Nagpasalamat ang housemaster sa pamilya ni Lloyd dahil nailigtas nila ang sitwasyon. Sinabi niyang maantala muna ang interview hanggat hindi pa kontrolado ang lahat, pero pinayagan silang manatili kahit marumi ang kanilang mga damit. Muling nagpasalamat si Lloyd at nagpalit agad ng damit silang tatlo. Ikinagulat muli ng housemaster kung paanong laging handa ang pamilya. Sa wakas, nakarating sila sa interview room. Lumabas ang naunang pamilya na umiiyak, dahilan para kabahan si Lloyd sa unang pagkakataon. Tinawag ang kanilang pangalan at pumasok sila upang makaharap ang tatlong housemaster. Magalang na bumati si Lloyd at umupo silang tatlo. Si Housemaster isa, na kilalang mabait at tapat, nagsimula ng tanong, paano raw nagkakilala sina Lloyd at Yor. Sagot ni Lloyd, "Nagkita kami sa tailor's shop. Nahumaling ako sa kanyang ganda, at nang mas makilala ko siya, nakita kong mabait ang kanyang puso at magiging mabuting ina para sa aking anak."
Si Yor naman ay nagsabi na pinili niya si Lloyd dahil mabait ito at marunong mag-alaga ng bata. Sumabat si Housemaster 2, arogante at puno ng inggit, bakit raw pinili ni Yor ang lalaking may anak na. Inihalin tulad pa niya sa sariling buhay kung saan iniwan siya ng asawa at kinuha ang kustodiya ng anak. Hindi pinansin ng mag-asawa ang tono niya, muling nagtanong si Housemaster 1, bakit daw nila pinili ang eskwelahang iyon. Sagot ni Lloyd, dahil ito ang may pinakamahusay na guro at pasilidad para mabigyan ng pinakamainam na edukasyon si Anya. Pinuri ng Housemaster 3 ang sagot, sunod nilang tinanong ang lakas at kahinaan ni Anya. Sagot ni Lloyd, matalino siya at mabilis matuto, pero mapili sa pagkain. Dagdag ni Yor, nasobrahan niya itong naspoil noong una, ngunit nang isipin ng kinabukasan ng bata ay natuto siyang maging mas istrikta. Nang tanungin kung anong niluluto ni Yor para sa pihikang bata, natigilan siya. Kaya sagot ni Lloyd, kapag kaya niya, siya ang nagluluto, at kapag abala siya, tumutulong naman si Yor. Ikinibit balikat lang ito ni Housemaster 2 at sinabing wala itong espesyal. Nainis si Lloyd, ngunit pinakalma siya ni Yor. Nagtataka si Lloyd kung bakit naapektuhan siya, gayong hindi naman totoo ang pagiging mag-asawa nila, lumapit ang tanong kay Anya. Una, pinarecite ang kanilang home address na tama niyang nasabi. Tinanong kung paano siya naglalaan ng oras, sagot niya ay bumibisita siya sa museums at kumakain sa restaurants. Nang tanungin kung ano ang nais niyang gawin sa paaralan, narinig niya ang iniisip ng ama at sagot niya, gusto kong malaman ang mga sikreto ng magagaling na leader. Ipinaliwanag agad ni Lloyd ang ibig sabihin ng anak, tinanong naman ni Housemaster 3 kung ano ang pangalan ng headmaster. Inisip ni Lloyd ang sagot at sinagot agad ito ni Anya. Sunod-sunod niyang nakuha ang iba pang tanong. Ngunit nang tanungin tungkol sa trabaho ng ama, muntik na siyang madulash at masabi ang spy, pero mabilis niyang binago at sinabing psychiatrist. Tungkol naman sa kanyang bagong ina, sabi niya ay mabait ito, pero medyo nakakatakot minsan. Nang ipaskor ang mga magulang, binigyan niya sila ng perfect score, ngunit muling sumabat si Housemaster 2, ipagambing daw niya ang dating ina at ang bago niyang ina. Tinangkang i-skip ni Lloyd ang tanong, ngunit tumanggi ito. Naluha si Anya at nagsimulang umiyak. Agad siyang niyakap ni Yor para pakalmayin. Ngunit malamig na sabi ng Housemaster 2, hindi raw tatanggap ang paaralan ng batang umiiyak lang sa maliliit na bagay, halos hindi na makapigil sina Lloyd at Yor. Patuloy ang panunuligsa ng Housemaster, kaya biglang inihampas ni Lloyd ang mesa. Kunwari may lamok. Pagkatapos, buong tapang niyang sinabi, hindi ko ipapasok ang anak ko sa eskwelahan na binabalewala ang kanyang damdamin. At sabay-sabay silang tumayo at lumabas ng silid, sumigaw ang Housemaster sa kanilang likuran, ngunit pinutol iyon ng biglaang suntok mula kay Housemaster 3. Aniya, sobra ang naging tanong at hindi ito makatarungan. Pag-uwi nila, ramdam ng pamilya ang bigat ng pagkabigo. Sisi ni Lloyd ang sarili niya. Nagsorry si Anya at nag-alala para sa misyon. Pumasok si Yor dala ang kape. Sabi ni Anya, tiyak na tutulungan sila ni na Housemaster 1 at 3 at sumang-ayon si Yor. Sanay si Lloyd na hindi umaasa sa iba, pero ngayon, pinili niyang magtiwala. I celebrate natin ang effort natin, sabi niya. Sabay-sabay nilang tinaas ang kanilang tasa para sa kinabukasan, biglang nahulog ang kanilang family picture mula sa dingding. Tahimik silang nag-isip kung ano ang mangyayari sa susunod, dumating na ang araw ng pag-anunsyo ng resulta ng interview. Habang naglalakad sina Lloyd at Yor papunta sa eskwelahan, biglang naputol ulit ang bracelet ni Yor. May nakita pa siyang itim na pusa at kinabahan, iniisip na masamang senyales. Pero kalmado lang si Lloyd at sinabing wala yon. Subalit hindi pa doon natapos ang malas, natapakan ni Anya ang dumi ng aso. Napatawa ng husto sina Lloyd at Yor kahit seryoso ang araw, samantala. Sa loob ng Westales Agency, alam na rin ng mga agent na ilalabas ang resulta. Nag-aalala ang bagong agent na baka pumalpak si Lloyd. Ngunit sabi ng chief, wala siyang dapat ikabahala, tiwala siyang kakayanin ni Lloyd ng perpekto ang misyon, nang makita ng pamilya ni Lloyd ang resulta, halos hindi sila makapaniwala. Bumagsak sila sa interview, lalo nang nalungkot si Anya. Pinisil siya ni Lloyd sa balikat at sinabi niya, natalo tayo kasi natapakan ko ang pop. Tumawag si Housemaster 3 at ipinakita sa kanila ang listahan ng mga naghihintay. Nasa unahan ang pangalan ni Anya. Kung may batang magwi-withdraw, siya ang unang makakapasok. Hindi ito inaasahan ni Lloyd, lalo na matapos niyang hampasin ang mesa noong interview. Pero sinabi niya, hindi na rin masama. Karapat-dapat ang pamilya ko na makapasok sa paaralang ito. Naisip ni Yor, paano kaya sila makakahanap ng batang kusang magwi-withdraw? Sa kanyang imahinasyon, nasa loob na siya ng opisina ng isang lalaki na ang anak ay nakapasa. Planong patayin ng ama para kusang umatras ang bata. Ngunit agad niya itong pinigilan sa isip niya. Hindi.
Hindi ko pwedeng patayin ang inosente, bulong niya sa sarili, ipinaliwanag ni Housemaster 3 na taon-taon ay may mga estudyanteng nagwi-withdraw, kaya may tsansa si Anya. Dagdag pa niya, posible ring matanggal ako sa pwesto dahil sinuntok ko si Housemaster 2. Hindi ko alam kung paano gagantay ang kanyang ama. Pero hintayin ninyo ang tawag ng eskwelahan. 3 araw ang lumipas. Masiglang nagsasayaw si Anya, sigaw niya, makakapasok na ako sa school. Biglang tumunog ang telepono. Agad itong sinagot ni Lloyd habang muntik ng madapa si Anya kaya nahawakan siya ni Yor. Pagkatapos ng tawag, pumutok si Lloyd ng party popper. Masayang inanunsyo niya, nakapasok si Anya sa school. Tumalon sa tuwa ang bata. Binuhat siya ni Lloyd at masayang sinabi, "Magaling ka, nagawa mo." Natuwa rin si Yor, maya-maya, dumating ang informant dala ang alak, narinig niyang nakapasa si Anya at gusto niyang makiselebrate. Nagpakilala siya kay Yor bilang matagal ng kaibigan ni Lloyd at magalang siyang binati ni Yor. Kumain at uminom silang magkakasama, pagkatapos, sinabi ng informant kay Anya na humiling siya ng kahit anong bagay kay Lloyd at bibilhin niya yon. Pero sagot ng bata, ayoko ng kahit ano. May gusto lang akong ipagawa sa'yo. Naalala ni Lloyd ang palabas na pinapanood ni Anya. Isang cartoon kung saan si Bondman ay binigyan ng misyon na iligtas ang isang prinsesang dinukot. Walang takot na nilusob ni Bondman ang lahat ng kalaban hanggang sa marating niya ang kastilyo at mailigtas ang munting prinsesa. Nakatingin si Anya sa palabas at itinuro ito. Masigla niyang sinabi, gusto ko rin ma-rescue sa isang castle. Ngunit mariing sagot ni Lloyd, hindi pwede. Bigla siyang naiyak. Nilapitan siya ng informant at tinapay, sabay sabi na ang kastilyong nasa palabas ay ginawang park na at maaari silang gumawa ng reality show doon. Pananggakwan pa niya si Lloyd na magiging ligtas ang lahat, sa wakas, pumayag si Lloyd. Sige, gawin na natin. Natuwa si Anya at halos mapatalon sa tuwa. Nangako ang informant na siya na ang bahala sa reservations para sa park, samantala, nagpadala si Lloyd ng mensahe sa West Dallas Agency na kailangan niya ng ilang spies at isang eroplano para sa task. Agad na kumilos ang agency. Habang binabalangkas ni Lloyd ang meeting point, abala naman ang informant sa pag-aayos ng reality show kasama sina Yor at Anya. Nang handa na silang lumipad, umikot si Anya para ipakita ang sarili sa kanyang ama. Ngumiti si Lloyd at sinabi, maganda ka. Tinanong ni Yor kung saan niya nakuha ang eroplano. Sinabi ni Lloyd na ipinahiram lang iyon ng kanyang mga kasamahan, libre pa. Sa loob ng eroplano, nagtanong si Lloyd, handa na ba kayo? Sabay-sabay silang sumagot ng oo. Gumalaw ang eroplano at ilang sandali pa. Nasa himpapawid na sila. Habang nakatanaw sina Yor at Anya mula sa bintana, masayang bulong ni Anya, ang cool ni Daddy. Pagkaraan ng ilang minuto, lumapag sila sa harap ng isang kastilyo. Agad tumakbo si Anya sa loob, paikat-ikot sa malapad na hall. Lumitaw ang informant at nagreklamo si Anya, walang mga kalaban dito, hindi gaya sa palabas. Ngumiti ang informant at sinabihan si Lloyd na gawin ang parte niya. Tumawag si Lloyd sa agency at makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga spy na kumakain at umiinom habang nag-aabang. Napahanga ang informant at sinabing ipaliwanag ni Lloyd ang laro. Medyo kaba si Lloyd pero nagsimula, salamat sa inyong lahat sa pagdating. Lahat kayo ay gaganap na kalaban ko. Bahagi ito ng aking task kaya sana huwag na kayong magtanong. Ipinakilala ng informant si Anya bilang prinsesang ililigtas at si Lloyd bilang spy na sasalba sa kanya. Siya mismo ang gaganap bilang kidnapper. Ngunit lihim, si Yor ang nakatalaga bilang ultimate enemy, hindi pa sinasabi ni informant ang papel niya. Sinabihan ng mga spies na gawin ang lahat para mahirapan si Lloyd. Masayang tinanggap nila ang tungkulin, nagsimula ang reality show. Dinampot ni informant si Anya at dinala siya palayo. Sumugod si Lloyd upang habulin sila. Ngunit bago siya tuluyang makapagsimula, nagbigay muna ng mga tanong ang informant kay Anya. Kung mabaigo si Lloyd, kailangan niyang magsuot ng Bondman costume. Unang tanong, ano ang pinakagusto ni Anya kay Bondman? Sagot ni Lloyd, ang mukha niya. Maling sagot. Dapat, ang kanyang baril. Ikalawang tanong, ano ang paboritong pagkain ni Anya? Sagot ni Lloyd, peanut. Tama, ikatlong tanong, ano ang gusto ni Anya ngayon? Hindi siya nakasagot agad. Paglaon, sagot niya, Bondman spy gear. Mali rin, dahil sabi ni Anya, hindi, gusto ko lang ng tubig ngayon. Dalawa ang mali sa tatlong tanong. Kaya naparusahan siya, kailangan niyang magsuot ng Bondman glasses. Tuwang-tuwa si Anya sa hitsura ng kanyang Lloydman. At nagsimula ang misyon. Kailangan niyang makarating sa tore para sagipin si Princess Anya. Habang binabato siya ng mga kalaban, mabilis na umiwas si Lloyd at tinakbuhan ng mga obstacle. Sa taas, nanunood si Anya at masayang sigaw niya, ang cool mo, Lloydman. Pero nang sulya pa ni Lloyd ang tore, laking gulat niya, itinaas pa ito habang muli siyang binobomba ng mga kalaban gamit ang laruan na baril.
Nagtago muna siya, pero maya-maya lang ay bumalik na may hawak na laruan na baril at nagpaputok din sa kanila. Nang himukin pa ng informant ang mga spy na ipagpatuloy ang pagpapaputok, bigla niya itong tinamaan sa pisngi para patahimikin. Inangat niya ang tore, kaya't mabilis na tumakbo papalapit si Lloyd. Habang nakabitin sa lubid, inatake siya ng apoy, pero nakatakas pa rin siya at nakapasok sa loob ng tore. Laking gulat ng informant nang purihin pa nito ang galing niya, dumating pa ang mas maraming kalaban. Pero nahihiya si Lloyd dahil para siyang nakikipaglaban sa sarili niyang mga kasamahan sa isang palabas. Ramdam niya na ginagawa lang niya ito dahil iyon ang kanyang misyon, biglang nagdeklara ang informant na hindi niya basta ibibigay si Princess Anya. Eksakto namang dumating si Yor na nagpakitang gilas bilang isang makapangyarihang bruha. Sa isang malakas na sipa, tinamaan si Lloyd sa kaliwang pisngi. Mariing sabi ni Yor, hindi kita hahayaang agawin siya. At muling sumugod, ngunit hindi lumaban si Lloyd, iwas lang at depensa gamit ang kanyang mga kamay. Nang inakala niyang papatayin na siya ni Yor, bigla itong bumagsak at nawala ng malay. Nag-alala si Lloyd, pero muling sumulpot ang informant, ngayon ay may mahahabang matatalim na kuko. Isang mabilis na galaw lang ni Lloyd at napahandusay na rin ito, lumapit siya kay Anya at marahang sinabi. Dumating ako para iligtas ka, prinsesa. Mabilis siyang niyakap ni Anya. Sa kalangitan, kumikislap ang mga ilaw habang pinupuri ng ibang spy si Anya. Magkasama silang naupo ng kanyang ama at nangako si Anya habang nasa tailor shop, sinukat na siya para sa kanyang school uniform. Masaya niyang sinabi na mas tumangkad na siya, kaya iminungkahi ni Lloyd na gawing kaunti pang maluwag ang uniform. Tuwang-tuwa ang tailor, ngayon, kasal na si Yor. Tinanong niya si Lloyd kung nag-aral din ba siya sa parehong eskwela. Dahil naririnig niyang binubuli ang mga batang hindi anak ng alumni na lalo pang nakakatakot kay Anya. May mga estudyanteng din daw na nakidnap. Sa takot, nagwika si Anya na ayaw na niyang pumasok. Ngunit pinakalma siya, sinabing huwag matakot at nangakong ihahanda ang lahat ng kailangan para sa eskwela. Habang paalis na sila, mahigpit na kumapit si Anya sa binti ni Lloyd, nagbabantay daw laban sa mga kidnapper. Hindi siya pinansin ni Lloyd at nag-anyaya na lang, kumain tayo sa restaurant. Habang kumakain, natanggap ni Lloyd ang mensahe mula sa ahensya, dapat siyang mag-report sa loob ng 5 araw. Pagkalipas ng 5 araw, tumawag si Taylor, handa na ang uniform ni Anya. Sa sobrang tuwa, gamulong-gulong pa siya sa sahig. Ibinigay ni Lloyd ang pera kay Yor para kunin ang uniform dahil may trabaho siyang aasikasuhin. Inabot naman ni Anya ang kanyang sombrero at nagpaalam, pag-alis niya, tumungo agad si Lloyd sa isang photo booth. Ipinasok niya ang barya sa isang sikretong lock at agad itong nag-activate, nagbukas ang lagusan papunta sa nakatagong underground base ng WISE, dumating siya sa opisina ng ahensya at sinalubong ng admin. Pagkatapos nitong sumigaw dahil sobra raw gastos ni Lloyd sa palabas na reality show, iniabot naman ni Lloyd ang school bills. Kinuha ng admin ang mga ito at ipinaliwanag ang kanyang susunod na misyon. Kailangan niyang alamin kung paano gumagana ang eskwela. Dito, binibigyan ng titulong scholar ang mga estudyanteng napakahusay. Ang panganay ni Desmond ay isa sa kanila at nakikisalamuha lang siya sa mga magulang ng kapwa scholar. Para maging scholar, kailangang makakuha ng 8 Stella Stars. Ipinag-utos ng admin kay Lloyd na siguraduhin na magiging scholar si Anya. Ngunit kung magpapakita siya ng masamang ugali o babagsak sa grado, bibigyan siya ng Tony Trust Bolt. Kapag nakawalo, expel siya ng katapat. Muling nabahala si Lloyd sa bigat ng responsibilidad. Sa tailor shop, sinuot na ni Anya ang bago niyang uniform. Tuwang-tuwa si Yor at sinabing ang cute niya suotin yon. Namula si Anya habang pinagmamasdan sila ng tailor na aliw sa kanilang mag-ina, suot pa rin ang uniform, nagyaya si Yor na dumaan muna sila sa park. Doon, ipinagyabang ni Anya ang uniform niya. May isang babaeng nagsabi kay Yor na sana raw sa eskwelahan din ni Anya makapasok ang mga anak niya. Habang pinapanood ni Yor ang mga batang humihirit ng cutlets para sa hapunan. Naisip niya, kahit peke lang ang pamilya namin, gusto ko pa ring maging mabuting ina kay Anya. Tumakbo si Anya papalapit at nagmalaki, Mom, naipakita ko na sa lahat kung gaano ako ka-cute. Kaya nagyaya si Yor na dumaan na sa supermarket para bumili ng mga lulutuin. Ngunit hindi nila alam, may mga kidnapper na nakatingin sa kanila. Nasilaw ang mga ito sa mamahaling uniform ni Anya at nagplano ng masama. Sa supermarket, nasa likod lang si Anya habang namimili at nagbabayad si Yor. Bigla siyang lumabas ng hindi namamalayan at doon siya nasalubong ng mga kidnapper. Tinaakpan nila ang bibig niya at tinakot na tumahimik. Naalala niya bigla ang payo ni Taylor habang sapilitang dinadala siya, ngunit hindi nagtagal, lumitaw si Yor at pinabagsak ng isang suntok ang isa sa kanila kahit nakadapa sa sahig. Nang humirit ang lalaki na dapat siyang magbayad ng hospital bills, mariin siyang sinagot ni Yor, wala akong pera.
Isa pang kidnapper ang sumubok siyang tamaan ng kalabasa, pero ginamit ni Yor ang kanyang assassin power para durugin ito. Galit na sigaw niya, ganyan ko rin dudurugin ang ulo nyo kung hindi kayo titigil. Dahil dito, nagsitakbuhan ng mga kidnapper, lumapit si Anya, niyakap ang kanyang ina habang umiiyak. Sorry, Mom, iniwan kita mag-isa. Ngunit marahang hinaplos siya ni Yor at sabing, I love my strong mom. Muling nagwika si Anya, turuan mo rin ako kung paano sumuntok tulad mo, para kaya kong ipagtanggol ang sarili ko sa school. Natahimik si Yor sandali, tapos ngumiti, sige, tuturuan kita pag uwi natin. Kinagabihan, nang dumating si Lloyd, nadatnan niya silang nag-eensayo. Agad siyang nabahala, kinabukasan, sa school welcome party, nagbigay ng talumpati ang headmaster para sa mga bagong estudyante at kanilang mga magulang. Malakas ang palakpakan, pero si Lloyd nananatiling seryoso, naaalala ang bilin ng admin na kailangan maging scholar si Anya para makalapit kay Desmond. Tinawag ng headmaster ang mga pangalan ng estudyante para sa kani-kanilang klase at lumapit ang mga guro. Habang pumipila ang mga bata, nagtataka si Anya kung saan siya mapasasama. Pero alam na ni Lloyd sinadya niyang ipasok si Anya sa klase kung saan naroon ang ikalawang anak ni Desmond, si Damian, para maging magkaibigan sila. Nang tawagin ang pangalan ni Damian, proud siyang naglakad papunta sa linya, mayabang ang ngiti. Sa isip ni Lloyd kung magiging malapit sila ni Anya, baka maimbitahan ito sa bahay nila at doon siya magkakaroon ng pagkakataon makilala si Desmond kahit hindi pa maging scholar ang anak, narinig lahat iyon ni Anya. Pagkasunod, siya naman ang tinawag. Habang lumalakad, nakatitig siya kay Damian, kaya't inisip ng binata na may gusto ito sa kanya. Naiirita si Anya at padubog na pamwesto sa linya. Isang batang babae ang bumati, Hi, I'm Becky. Napatigil si Lloyd, anak pala siya ng isang military officer. Halos lahat ng kaklase ay galing sa political families. Sa isip ni Lloyd, mas lalong tumitindi ang hamon, nag-isip si Becky na kaya niyang utusan si Anya, pero narinig iyon ni Anya sa isip at hindi siya pinansin. Laking tuwa naman nina Lloyd at Yor nang i-announce na ang magiging class teacher ni Anya ay ang parehong interviewer na binagsakan ni Yor ng suntok na damot siya para magturo sa mas batang estudyante. Habang pumapalakpak ang mga magulang, nagmamarcha ang mga bata papasok para makita ang loob ng paaralan. Lumingon si Anya para magbigay galang sa kanyang papa. Pinapaalala naman ng guro na manatili silang maayos sa linya. Kita ang kaba kay Lloyd, pero pinapakalma siya ni York, ipinakita sa kanila ang malaking dining hall, pati na rin ang espesyal na silid kainan ng mga scholar. Sabi ng guro, dapat ding magsikap ang lahat na maging scholar balang araw, agad nagyabang si Damian, ipinakilala kung sino ang kanyang ama. Namangha ang mga kaklase niya, maliban kay Anya at Becky. Nilapitan niya si Anya at tinanong kung ano ang trabaho ng mga magulang niya. Sagot ni Anya, my dad is a doctor and he says he's a nobody. Biglang sabi ng isa nilang kaklase, gusto kong maglaro sa bahay nyo. Pero itinulak siya palayo ng kaibigan ni Damian. Naalala naman ni Anya ang bilin ng mama niya. Huwag mong saktan ng mga nananakit sa'yo. Ngitian mo lang sila. Ang ngiti ang pinakamalakas mong sandata. Hinimok siya ng kaibigan na magsabi ng nakakagulat. Kaya pinilit niyang ngumiti, pero inisip ni Damian na inaasar lang siya. Para kay Becky, astig yon, hindi pala siya baby gaya ng tingin niya dati. Namula si Anya at ngumiti ulit pero lalo lang nainis si Damian. Tinawag pa siyang pangit. Agad siyang ipinagtanggol ni Becky, huwag mo siyang tawaging ganyan. Sa isip ni Anya, hindi gumana ang ngiti. Maya-maya, binatuhan pa siya ng papel. Nang magbanta si Becky na isusumbong sila, itinulak lang siya palayo at sinabi na wala siyang ebidensya. Lalo pang nagyabang si Damian, pang-aasarin daw niya si Anya hanggang tumigil ito sa pagngiti sa kanya, hindi na nakatiis si Anya. Bigla niyang sinuntok si Damian sa pisngi. Bumagsak ito sa sahig at napaiyak. Agad tumakbo ang guro. Dali-daling nagpalusot si Anya, sabi niya aksidente lang at nagunat lang siya ng kamay. Pero isinumbong siya ng kaibigan ni Damian na nagsisinungaling siya. Galit na galit ang guro, pero pinagtanggol siya ni Becky, si Damian daw ang unang nang bully. Tinanong ng guro si Anya kung totoo bang sinaktan niya ito bilang ganti. Naalala niya ang sinabi ng mama niya, pwede lang siyang lumaban kung para protektahan ang kaibigan. Kaya sagot niya, sinuntok ko siya kasi tinapakan niya ang paa ng kaibigan ko. Na-touch si Becky at niyakap siya. Kahit ang guro, parang natuwa na tama ang ginawa niya, samantala, abala ang mga magulang sa welcome party habang umiinom. Pagbalik ng mga estudyante, ipinatawag ng guro si Lloyd. Nang sabihin niyang sinuntok ni Anya si Damian, halos hindi makapaniwala si Lloyd. Dapat daw ay 3 Tony Trust points agad yon, pero binigyan lang siya ng isa. Pinagsisihan ni Yor ang training niya kay Anya at iniisip ni Lloyd na mukhang imposible na maging magkaibigan si Anya at Damian.
Kinabukasan, nag-group photo ang mga magulang at estudyante. Habang nagluluto ng almusal, iniisip ni Lloyd na baka malapit na niyang makilala si Desmond. Pero para maging scholar si Anya, kailangan niyang makakuha ng 8 Stella Stars at alam niyang hindi ito magiging madali. Lalo pat nasira agad ang plano niya nang suntukin ni Anya si Damian. Pero pinipilit pa rin niyang huwag sumuko, lumabas si Yor at naghain na si Lloyd ng pagkain. Nagtatago naman si Anya sa may pinto, halatang malungkot. Tinawag siya ni Lloyd para kumain. Mahina ang loob na sabi ni Anya, sorry po, kasi sinuntok ko siya. Sagot ni Lloyd, ayos lang, pero huwag ka nang makikipag-away sa school. Sa isip niya, kailangan niyang maging mabait para hindi sumuko si Anya sa pag-aaral, dumating ang school bus para sunduin si Anya. Habang palis siya, bili ni Lloyd, humingi ka ng sorry kay Damian. Umalis ang school bus at kumaway si Yor ng goodbye. Tahimik namang umaasa si Lloyd na makakapag-sorry si Anya kay Damian ngayong araw. Pagdating sa school, naglakad si Anya papunta sa classroom. Nang lingunin niya, nakita niyang bumaba si Becky mula sa sasakyan, kaya hinintay niya ito para sabay silang pumasok. Habang naglalakad sila kasama ang ibang bata, nasalubong nila si Damian at ang barkada niya. Muli na namang gustong magsimula ng gulo ang mga ito, pero nagdesisyon si Anya na humingi na lang ng sorry. Lumapit na siya at muntik nang magsalita, pero hinayla siya agad ni Becky, sabing magsisimula na ang klase, mula sa bubungan. Nakamasid si Lloyd. Naiinis siya na hinayla ni Becky si Anya palayo. Determinado siyang sa araw na iyon din, kailangan ng humingi ng sorry ang anak niya, hindi pwedeng madelay. Sa klase, may mga estudyanteng nagkomento na mali si Anya sa pagsuntok kay Damian. Biglang nanlumo si Anya, at naisip niyang nakakatakot pala ang school. Nakita ito ni Becky at galit ang mukha, pero sinabi niya kay Anya, best friend kita, palagi. Sa mga salitang iyon, nakalma si Anya, samantala, abala si Damian at ang kanyang mga kaibigan sa pagpaplano kung paano niya parurusahan si Anya sa ginawa. Habang nagtuturo ang guro, wala siyang iniintindi. Ang nasa isip niya lang ay kung paano niya gagantihan ang unang taong nang ahas manuntok sa kanya. Narinig ni Anya ang iniisip niya, kaya lumingon siya, pero umiwas ng tingin si Damian, dumating ang math class. Nakahilig si Anya at nakatulog, may laway pang tumutulo. Nabigla ang guro nang makita ito bago siya lumabas. Ginaysen siya ni Becky, at paggising ni Anya, bigla niyang sinabi, kailangan kong mag-sorry kay Damian. Pero wala na ito sa classroom, kaya nagpa siya siyang hanapin siya. Pinilit siyang pigilan ni Becky, yakap pa, pero isang janitor ang nagsabi na dapat talaga siyang mag-sorry. Kilala ni Anya, si Papa yon, nakadisguise lang, sa science class, napansin niyang may mga salitang naka-reflect na parang mula sa itaas. Mag-sorry ka kay Damian. Akala niya galing iyon sa Diyos, pero si Lloyd na naman pala. Sa sunod na subject, ginamit ulit ni Lloyd ang disguise para palitan ang libro ni Anya, at lumabas na naman ang note, mag-sorry ka. Sa lunch break, naglakad sina Anya at Becky papunta sa school cafe. Sa daan, may nakasulat na sorry sa mga bulaklak. Muling dumaan si Lloyd, nakadisguise bilang estudyante, may dalang bulaklak sa likod. Sa cafe, umorder ng pagkain si Anya, at nang dumating ang tray, may nakasulat din na sorry. Ngayon naman, chef ang disguise ni Lloyd, pumasok sina Damian at ang mga kaibigan niya. Tumayo na si Anya para humingi ng sorry, pero pinigilan siya ulit ni Becky. Kaya gumawa ng paraan si Lloyd, binago ang boses at tinawag si Becky palabas ng hall. Naiwan si Anya, kaya nakalapit na siya kay Damian, agad na umabante ang mga kaibigan ni Damian, pero pinatigil niya sila. Lumapit siya kay Anya, at biglang hindi siya makapagsalita. Ramdam niya ang lakas ng tibok ng puso niya. Ninerbiyos si Anya at nagpa siya, kailangan na niyang mag-sorry at tumakbo. Sa isip ng mga kaibigan ni Damian, iniisip nila nag-iipon lang siya ng masasakit na bansag para kay Anya. Narinig iyon ni Anya, at lalo siyang nasaktan. Sa sobrang bigat ng pakiramdam, napaiyak siya, pasensya na talaga. Gusto ko lang maging kaibigan mo. Natigilan si Damian. Tinamaan siya ng totoo sa sinabi ni Anya. Sa gilid, si Lloyd na kanina pa nakamasid, hindi maiwasang mapahanga ang ganda ng apology ng anak niya. Namula ang mukha ni Damian, at kahit anong pigil niya, hindi niya maikaila na gustuhan niya si Anya. Pero agad siyang naguluhan at nainis sa sarili. Sumigaw siya, hindi kita patatawarin. At dali-daling tumakbo palayo, sinundan ng mga kaibigan niya, na bitawan ni Lloyd ang tray na hawak niya. Hindi siya makapaniwala na na-reject ang apology. Para sa kanya, bigo ang plan B na iwan si Anya, mabigat ang loob, pakiramdam niya mali lahat ng ginawa niya. Samantala, hindi nakita ni Becky kung sino ang tumawag sa kanya sa school hall. Sa bahay, tinutulungan naman ni Lloyd si Anya sa kanyang schoolwork. Pagod na si Anya, pero ayaw siyang tigilan ni Lloyd.
Dahil hindi niya makuha si Damian bilang kaibigan, ang natitira na lang na option ni Lloyd ay siguraduhin na maging scholar si Anya para makalapit kay Desmond. Pinapakasolve ni Lloyd si Anya ng isang equation. Sinubukan niyang basahin ang isip nito para makuha ang sagot pero abala si Lloyd sa pag-iisip ng ibang plano. Kaya binalingan niya si York, hiniling niya na silipin nito ang equation. Sa isip ni York, 5 ang sagot. Pero hindi ito may sulat ni Anya. Nabitiwan niya ang lapis at nadapa sa pagpulot dahil hinihigop ng telepathy ang lakas niya kapag matagal niya itong ginagamit. Tumakbo siya papasok sa kanyang kwarto, sinundan sana siya ni Lloyd pero pinigilan siya ni Yor. Sabi niya, masyado siyang mahigpit kay Anya. Sagot ni Lloyd, gusto lang niyang maging scholar ang bata. Pero ayon kay Yor, hindi pwedeng pilitin yon. Mas mahalaga na masiyahan siya sa pagpasok sa school. Sa loob ng kwarto, tahimik na nakikinig si Anya sa usapan ng magulang niya, napaisip si Lloyd. Totoo si Yor, bata pa lang si Anya. Pasalamat siya at naalala ng asawa na minsan mahirap din intindihin ang mga bata. Tinawag niya si Anya para magkape pero tumanggi itong lumabas, magkasama silang umupo ni Yor. Sabi ni Yor, si Anya, parang kapatid ko noong bata pa siya. Tinanong siya ni Lloyd kung tinutulungan ba niya ang kapatid sa schoolwork. Umiling siya. Hindi, siya pa nga ang nagtuturo sa akin. Ang talino kasi niya. Lagi ko siyang pinupuri at napapangiti ko siya sa tuwing ginagawa ko yon. Tinanong ni Lloyd kung baka kaya ginustuhan ng kapatid ni Yor ang pag-aaral ay dahil lagi niya itong pinupuri. Sabi ni Yor, hindi ko sigurado. Pero baka dapat subukan mong purihin si Anya sa kahit maliliit niyang pagsisikap. Sa una, naisip ni Lloyd na hindi niya kailangang gawin yon, hindi naman siya tunay na ama. Pero bigla niyang naalala ang misyon niya. Kailangan niyang maging mabuting tatay para maging matagumpay. Pinakilala pa ni Yor ang sinabi ni Anya sa interview noon na mabuting ama si Lloyd, doon siya nakaramdam ng kapanatagan. Nagpasalamat siya kay Yor dahil siya naman ay mabuting ina para kay Anya. Hiningi niya rin ang tulong nito sa pagtuturo sa bata at pumayag si Yor. Kailangan lang nating maging matyaga sa kanya, dagdag niya, naalala ni Lloyd ang sinabi ng kanyang boss, huwag magmadali, kailangan munang mapalapit sa target at makuha ang tiwala nito. Kaya napagtanto niyang kailangan muna niyang mas makilala si Anya. Tumayo siya at sinabing kakausapin niya ito, kumatok siya sa pinto ng kwarto pero walang sagot. Binuksan niya ito at nakita ang anak na nakatulog habang nag-aaral mag-isa. Narinig niya itong nagsasalita sa panaginip, kailangan kong makakuha ng magandang grades para kay Papa. Binuhat siya ni Lloyd at dahan-daang inihiga sa kama. Muli itong nagsalita habang tulog, Mama, huwag mong patayin si Papa. Napakunot noo si Lloyd, nagtataka kung ano ang pinapanaginipan ng anak. Kinabukasan, sa klase ng math, tinawag ng guro si Anya para sumagot. Tumayo siya ng may kumpiyansa at sinabi ang sagot pero mali. Nakaramdam siya ng matinding hiya, samantala, ipinatawag si Lloyd ng admin. Tinanong siya kung maayos bang nag-aaral si Anya dahil malapit na raw dapat itong maging scholar. Ipinabatid din sa kanya na nahuli ang informant nila sa City Hall kaya dapat siyang mag-ingat. Sa mismong City Hall, dumating ang State Security Police at inaresto ang Chief Finance Officer, pinaghihinalaang especially iya. Dinala siya habang nakatingin ang lahat ng staff, kinabukasan, ikinwento ng mga kaibigan ni Yor na nahuli raw ang opisyal dahil sa pagbabahagi ng opisina ng mga sikreto. Habang nag-uusap sila, biglang pumasok ang isa at sinabi kay Yor na alam na ng kanyang kapatid na kasal na siya. Nalaman daw niya mula sa isang kaibigan sa party. Halos isang taon na niyang hindi ito nasasabi. Dagdag pa niya, tatawag raw ito sa lalong madaling panahon, naalala niyang hindi pa pala niya naibigay kay Yuri ang bago niyang numero. Ipinakita niya ang larawan nilang magkasama at agad nila itong hinangaan, samantala, sa tanggapan ng State Security, iniimbestigahan ng isang opisyal si Chief Finance kung kanino siya nagtatrabaho. Ang sagot lang nito, pauwiin niyo na lang ako, pakiusap. Ngunit pinaso siya ng sigarilyo sa kamay, hindi pa rin siya nagsalita. Isang bagong opisyal ang pumasok para siya'y tanungin, at laking gulat ng lahat siya pala ay si Yuri, ang kapatid ni Yor, na ngayon ay miyembro na ng State Security Police. May ilang kasamahan na nagdududa dahil bata pa si Yuri, pero sobra naman ng tiwala at paghanga sa kanya ng kanilang boss. Naupo siya at malamig na sinabi, ang ate ko nagtatrabaho sa City Hall. Matagal ko na siyang di nakikita, pero makikita ko siya mamayang gabi. Kaya kailangan ko ng mabilis na sagot. Sabihin mo ang lahat ng alam mo. Sumigaw si Chief Finance, wala akong alam. Ngunit ipinakita sa kanya ang litrato kung saan siya mismo ang nag-aabot ng mga file. Halatang nagulat siya. At sa huli ay umamin, ibinenta ko ang mga file sa isang lalaki mula West Allis, hindi ko alam ang pangalan niya. Tinulungan siyang alalahanin ni Yuri at tinanong, narinig mo na ba ang pangalang Twilight? Ang sagot, hindi.
Ipinaliwanag ni Yuri na si Twilight ay isang especially iyan ng Westales na gustong guluhin ang kanilang bansa. Nakiusap si Chief Finance kung tutulungan ko kayong mahuli siya, pakawalan niyo ba ako? Hindi ko naman intensyong magdulot ng pinsala. Ginawa ko lang yun para magkapera at mag-enjoy. Pero matigas si Yuri. Hindi ko pa sinasabi kay ate na nagtatrabaho ako sa state security. Ayokong mag-alala siya. Pero ikaw, isa kang traidor sa bansa. Hindi kita palalampasin. Iniyuko niya ang ulo ng lalaki sa mesa, malino na wala itong ligtas, samantala, aliw na aliw si Anya sa paborito niyang palabas. Seryoso ang tingin niya sa TV habang inaasahan ni Lloyd na sana ganun din ang focus niya sa pag-aaral. Nang mahulaan pa ni Anya ang tamang bilang ng bala ni Bonman, napaisip si Lloyd na baka pwede niyang gamitin ang cartoons para maturuan ang bata. Dumating si Yor, halatang nag-aalala. Darating mamayang gabi ang kapatid ko, baka malaman niyang peke lang ang kasal natin. Pinakalma siya ni Lloyd at inihanda ang mga larawan at kama para magmukhang tunay ang kanilang pagsasama. Habang naghihintay, inaantok na si Anya. Sabi ni Lloyd, matulog ka na. Pero pilit nitong sagot, hindi, gusto kong makita si Uncle. Hanggang sa tuluyan na rin siyang nakatulog, sa labas, naglalakad si Yuri dala ang malaking bulaklak. Sa isip niya, baka kaya hindi sinabi ni Yor na kasal na siya ay dahil masama ang ugali ng napangasawa nito. At kung totoo yun, handa siyang arestuhin ng lalaki para protektahan ang ate niya. Sa loob, ramdam ni Lloyd ang kaba, ayaw niyang mawala sina Yor at Anya sa kanya. Tumunog ang doorbell at nang bumukas ang pinto, ngumiti si Yuri. Ako si Yuri. Magalang siyang tinanggap ng pamilya, ngunit agad na nagtagpo ang mga mata nila ni Lloyd. Mahigpit ang kanilang pagkakamayan, parehong nagtataka kung magkasundo ba sila, nag-alok si Lloyd na magluto, ngunit mabilis na tumanggi si Yuri, iniisip na peke lang ang kabaitan nito. Pinaupo siya ni Yor habang kinukuha ang mga bulaklak ngunit hindi pa rin siya kumbinsido, hindi pa ako pumapayag sa kasal niyo. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Bago pa dumating si Yuri, sinabi na ni Lloyd kay Yor na ipaliwanag na hindi niya masabi noon dahil ang mga dalagang walang asawa ay madalas pinaghihinalaang especially iya. Pero tumanggi si Yor, sobrang sensitibo si Yuri. Kung ganun ang sabihin ko, mag-aalala lang siya. May sarili akong dahilan. Kaya nang tanungin siya ng kapatid, simpleng sagot ni Yor, nakalimutan ko lang talagang sabihin. Mariing sagot ni Yuri, pero tinawagan kita noon, dapat sinabi mo sa akin. Umulit lang si Yor, sabi ko nga, nakalimutan ko. Laking gulat ng lahat nang ngumiti si Yuri at maniwalang totoo yun, okay, kung ganun, siguro nga nakalimutan mo lang. At saka dinala ni Lloyd ang pagkain sa mesa. Tinikman ni Yuri ang niluto ni Lloyd. Nagustuhan niya ito at kumain pa ng marami, pero sa isip niya, hindi ibig sabihin na pakakagatin mo ako sa pagkain, magugustuhan na kita. Pagkatapos, binigyan niya si Lloyd ng bote ng alak, nagsimula na siyang magtanong. Saan kayo unang nagkita? Sagot ni Lloyd, sa isang tailor shop. Nahulog ako agad sa ganda niya. Nang sabihin pa ni Lloyd na nagda-date sila madalas, mas lalo siyang nagtatanong, anong mga kinakain niyo? Anong pangalan ng restaurant? At bakit mo siya pinakasalan? At bigla pa, sandali, ano ang tawag mo sa kanya? Saglit na natahimik si Lloyd. Nabitin ang sagot niya, kaya sumingit si Lloyd. Biglang uminit ang ulo ni Yuri, nagbuhos pa ng alak sa baso. Anong masama sa pagtawag sa kanya ng Lloyd? Sagot ni Yor. Para kumalma, inabutan siya ni Lloyd ng tubig, pero nagsimula nang magtaka si Yuri, ano bang nakita ni ate sa taong to? Dahil ba marunong siyang magluto? Dahil ba matangkad siya? Lalo siyang nagselos, kaya ininom niya ng ininom ang alak, binago ni Lloyd ang usapan, maganda ang trabaho mo. Pero biglang sabi ni Yor, may kaibigan kang nagsabi na bumiyahe ka raw sa isang lungsod. Sagot ni Yuri, oo, dahil sa trabaho. Ang ganda ng lungsod, sana nakapunta tayo roon ng magkasama. Sagot ni Lloyd, nakapasok na rin ako roon noong estudyante pa akong medisina. May chef sa isang restaurant doon na masarap gumawa ng stew. Tinuro niya ang alak, galing ba doon ito? Sagot ni Yuri, oo. Tanong ni Lloyd, magkano? Sagot ni Yuri, mura lang. Nagpasalamat si Lloyd pero sa isip niya, malinaw na nagsisinungaling si Yuri. Hindi mura ang alak mula roong lungsod. Alam na rin niya ang totoo, mahigit isang taon nang nasa state security si Yuri. Sa isip ni Lloyd kung magkaayos sila. Baka makakuha siya ng mahalagang impormasyon, biglang tanong ni Yor, nakikita mo na ba si Lloyd bilang kapatid? Umigting ang tensyon, malakas na binangga ni Yuri ang mesa, hindi ko siya matatanggap bilang kuya dahil sobra kong mahal ang ate ko. Naalala niya ang nakaraan nung namatay ang kanilang mga magulang, si Yor ang laging nandyan para sa kanya. Kahit pag-uwi ay may mga mantsa ng dugo ang uniforme nito, sinasabi lang niya na walang dapat ipag-alala, sabay bigay ng libro at merienda.
Dahil doon, nagsikap si Yuri at nangakong magiging matagumpay, ngayon, pakiramdam niya nakalimutan na siya ni Yor dahil kay Lloyd. Mabilis niyang tinanong, kaya mo bang protektahan ng ate ko? Kinabahan si Lloyd pero matatag na sagot, mahal ko siya gaya ng pagmamahal mo. Sisiguraduhin kung walang makakasakit sa kanya. Nagulat si Yor habang iniisip ni Yuri kung totoo ba ang sinasabi niya. Sa huli, malamig niyang binitawan, sinungaling ka. Natapon ng tubig sa mesa. Agad na nilinis ni Yor at nang tulungan siya ni Lloyd, nagtagpo ang kanilang mga kamay. Pareho silang nahiya. Lalong nagtaka si Yuri at nagdemand, patunayan niyo sa akin na totoo ang kasal niyo. Mabilis na alok ni Lloyd, pwede kong ipakita ang marriage certificate namin. Sagot ni Yuri, hindi. Halikan niyo ang isa't isa. Kapag hindi, ipapakansela ko ang kasal niyo. Mabilis na nag-isip si Lloyd. Sige, gagawin namin. Nanlaki ang mata ni Yor, halatang naguguluhan. Yumuko si Lloyd para halikan siya. Naalala ni Yor ang nabasa niya noon, ang unang halik daw ay may lasa ng lemon. Pinatigil niya si Lloyd at uminom pa ng alak para magmukhang lasing, bulong ni Lloyd, hindi natin kailangang gawin kung ayaw mo. Pero makulit si Yuri, pilit na hinihingi ang halik. Nainis si Yor at hinagisan siya ng tinidor, pwede bang manahimik ka muna? Lasing na, yumuko si Yor palapit kay Lloyd at bulong niya. Pumikit ka, darling. Habang papalapit ang labi niya kay Lloyd, naalala ni Yuri ang kanilang kabataan noong masipag siyang mag-aral at tuwing mataas ang grado niya, ginagantimpalaan siya ng halik ng ate niya, at ngayong makikita niya itong hahalik sa iba, nasusunog siya sa selos. Noong bata pa si Yuri, nangako siya kay Yor, paglaki ko, ikaw ang papakasalan ko. At sagot naman ni Yor noon, maghihintay ako ng matiisin para sa'yo. Balik sa kasalukuyan, biglang sumigaw si Yuri, tama na, ate. Huwag kang hahalik sa ibang lalaki sa harap ko. Hiyang-hiya si Yor, kaya bulong niya, hindi ko kaya. Pagkasabi niyon, napasampal siya kay Lloyd pero dumaan si Yuri sa gitna at siya ang nasampal. Sa kwarto, naramdaman ni Anya ang pagyanig ng bahay pero imbes na magtanong, bumalik lang siya sa pagtulog, nasaktan si Yuri. Nakangiting dismayado, sabi niya. Gina, ganito mo ako dahil pinigilan kitang halikan siya. At doon siya napaiyak, pinagsisisihan ng pagpupumilit. Lloyd, ang labi ng ate ko ay iyon na ngayon. Pero bago pa siya makapagpatuloy, muling sinampal siya ni Yor. Naiiling si Lloyd, iniisip kung normal ba talaga ang magkapatid na ito. Ayos ka lang ba? Tanong ni Yor, sabay alalay. Inalok pa niya itong iuwi gamit ang taxi, pero tumanggi si Yuri, huwag mo akong alagaan, Yor. Sumabay na umalalay si Lloyd at lalo siyang nainis. Pinagtatawanan niyo na ako ngayon. Sagot ni Lloyd, hindi. Humahanga lang ako sa pagmamahal mo sa ate mo. Pero ngayon, magkasama na tayo para protektahan siya at pasayahin. Mariing sagot ni Yuri, hindi kita matatanggap. Aalis na ako. Pinilit siyang pakalmayan ni Lloyd, bumalik ka ulit para makilala ang anak namin. Sagot ni Yuri, babalik lang ako para kay ate, hindi para sa'yo. Bago siya tumakbo palayo, banta niya, huwag mong sasaktan ang ate ko. Sumigaw si Yor mula sa pinto. Umuwi ka ng ligtas, Yuri. Pagkaalis niya, nilinis ni Lloyd ang mesa. Tahimik siyang nag-isip, dapat maging maingat siya kay Yuri. Habang papunta ng kusina, narinig niya ang pasasalamat ni Yor, salamat sa pagtanggap mo kay Yuri sa bahay natin. Sagot ni Lloyd, kita ko kung gaano kanya kamahal. Naiinggit ako sa inyo. Buti na lang at hindi niya nahal ata ang kasal nating peke. Pumunta sila sa kwarto ni Lloyd at ibinalik nito ang kama sa dati. Pero nanatili sa isip niya ang mga nangyari kanina bago siya tuluyang natulog. Sa kalsada, huminto si Yuri at nagtanong sa dalawang lalaki kung saan ang istasyon. Nakita nilang sugatan siya kaya sabi nila, dapat sa ospital ka muna pumunta. Kinabukasan, masayang bumati si Anya sa ama. Pagkatapos ay nagpunta sa banyo kung saan nasalubong niya si Yor. Good morning, bati nito. Umakyat si Anya sa maliit na mesa para makapaghilamos, nakahain na ang agahan. Habang kumakain, nag-usap sina Yor at Lloyd tungkol kay Yuri. Sa isip ni Lloyd, nakakashock na parte pala ng State Security Service ang kapatid ni Yor. Narinig ito ni Anya at napaisip, ano ba ang ginagawa ng State Security? Nalungkot din siya na hindi niya nakita si Uncle. Halika na, kumain ka, sabi ni Lloyd habang nagsasalo sila, nagdududa si Lloyd kung alam ba ni Yor ang tunay na trabaho ng kapatid niya. Kung alam niya, imposible sanang pumayag ito sa pekeng kasal. O baka naman nagkukunwari lang si Yor para makalapit sa kanya, narinig ni Anya ang iniisip ng ama. Kaya bigla siyang sumabat, Dad, si Mom ay. Tumigil siya saglit tapos biglang sabi, si Mom ay bad cook. Nanlaki ang mata ni Yor, hindi makapaniwala, maya-maya, naghanda na silang lumabas para pumasok sa trabaho. Nilapitan ni Lloyd si Yor para linisin ang dumi sa kwelyo niya, pero hindi niya alam, naglagay na pala siya ng tracking device.
Napangiti si Yor, humanga sa effort ni Lloyd sa pagtrato kay Yuri. Pakiramdam niya, hindi sapat ang nagagawa niya para sa kanya, sa labas. Narinig ni Anya ang usapan nila. Bago sumakay ng school bus, ngumiti siya, Dad, Mom, kailangan niyo talagang magkasundo. Sagot ni Lloyd, hindi naman kami nag-aaway. Ikaw rin, dapat makisama ka sa classmates mo. Sumakay na siya at umalis ang boss, samantala, sa state security, dumating si Yuri. Agad siyang tinanong ng boss, anong nangyari sa mukha mo? Nakipagsuntukan ka ba sa asawa ng ate mo? Agad naman itong tinanggi ni Yuri, mabait naman siya, pero ang tingin sa kanya ay parang especially iya lang na nagpapanggap na mabait. Tinanong siya ng boss niya kung may ebidensya ba siya. Bigla niyang naalala na hindi pa pala siya nakapasok sa kwarto nilang mag-asawa. Sa inis, paulit-ulit niyang idinidikit ang ulo niya sa kondado. Sabi ng boss niya, tigilan na niya yon at mag-focus na lang sa trabaho, kailangan nilang hulihin ang mga especially iya mula West. Lalo na si Twilight, pumayag siya at agad nagbihis ng uniforme. Samantala, si Yor sa trabaho ay mukhang malungkot, iniisip na isa siyang masamang asawa para kay Lloyd. Nagtanong pa siya sa mga kaibigan kung paano ba maging mabuting asawa, habang nag-uusap sila, lihim na nakikinig si Lloyd gamit ang tracking device na nakakabit kay Yor. Tinitingnan niya kung may kaina-hinalang ginagawa ito na pwedeng makaapekto sa misyon niya. Pagkatapos, inutusan ng boss si Yor na magpadala ng sulat at napagdesisyonan ni Lloyd na sundan pa siya ng mas malapitan. Sa daan, napansin ni Yor ang poster tungkol sa joint account. Naisip niyang magbukas ng account kasama si Lloyd gamit ang pera mula sa pagiging assassin niya. Pero nagdalawang isip siya, baka magduda lang si Lloyd. Biglang may lumapit na mga lalaki at dinala siya sa isang lihim na lugar. Nagulat siya nang malamang mula raw sila sa state security. Ang totoo, sina Lloyd at ang kanyang informant ang nagpakilalang taga-state security. Sinabi nila na mukhang coded message para sa West ang dala niyang sulat. Nilinaw ni Yor na hindi sa kanya yon kundi sa boss niya. Ngunit biglang inakusahan siya ng informant na kasabwat ng boss niya bilang especially iya, kinabahan si Yor at ipinaliwanag na wala siyang alam. Pinanindak pa siya ng informant, sinabing nagpakamatay ang chief finance matapos pahirapan, at may babaeng kasing edad niya na kamakailan lang ay inaresto. Sabi naman ni Lloyd, pinalaya ang babaeng iyon dahil may pamilya siyang nagtatrabaho sa state security. Lalong nagulat si Yor, sa isip ni Lloyd, ito na ang pagkakataon para mabanggit ni Yor na kapatid niya si Yuri, pero mariing sagot ni Yor, hindi ako especially iya. Nang tangkain siyang hawakan ng informant, agad siyang umatake. Huwag mo akong hawakan. Sigaw niya. Binalaan siya ni Lloyd, maaari mong ilagay sa panganib ang pamilya mo kapag umatake ka sa opisyal. Sa inis, muli pa siyang naghanda para umatake. Inutusan ni Lloyd ang informant na muling suriin ang sulat. Doon lang nalaman na mali ang pagkakadecode niya, ang totoo, personal na impormasyon pala iyon ng boss ni Yor para sa doktor niya. Agad humingi ng paumanhin si Lloyd at sinabing pwede na siyang umalis basta huwag niyang sasabihin sa boss niya ang nangyari. Habang umaalis si Yor, inisip ng informant na malamang wala itong koneksyon sa state security. Pero pinaalala niya kay Lloyd na huwag hayaang maapektuhan ng emosyon ang misyon at huwag basta magtitiwala kanino man. Pagkatapos, tinanggal ni Lloyd ang maskara ng informant. Samantala, pauwi na si Yor at nanginginig pa rin sa takot sa muntik na pagkakaaresto niya. Dumating si Lloyd at tinanggal ang tracker sa kanya, tinawag pa niya itong dumi. Nahihiya namang sabi ni Yor, pasensya na, hindi ako mabuting asawa sa'yo. Ngumiti si Lloyd at sagot niya, wala namang perpekto. Ang mahalaga, maging ikaw ka lang at manatiling nakangiti si Anya. Naluha si Yor at taos-pusong sinabi, masaya akong ikaw ang napangasawa ko. Sabay silang umuwi at itinapon ni Lloyd ang tracker. Nagpasya rin siya na mag-celebrate sila ng unang anibersaryo nila bilang mag-asawa, kasama ang cake. Pagdating ni Anya mula sa school, natuwa siya nang makita na maayos ang samahan ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, sa loob ng school compound, nagjogging ang guro ni Anya. Tumigil siya sa harap ng estatwa ng tagapagtatag ng paaralan at nagbigay galang dito. Pagkatapos, naghanda na siya para sa klase. Sa opisina ng guro, isang kasamahan ang bumati sa kanya. Pinagtimpla niya ito ng tsaa. Tinanong siya, kumusta ang mga estudyante mo? Balita ko, binigyan mo ng mababang marka ang isa dahil sinuntok niya ang kaklase niya. Sagot niya, masama ang inasal niya at nararapat siyang parusahan. Naniniwala siya na kailangang turuan ng tamang asal ang mga estudyante para mapanatili ang mataas sa pamantayan ng paaralan. Sa parehong opisina, nakatitig ang anak ng pinuno sa litrato ng mga magulang at estudyante. Malungkot siyang nagmumuni hanggang sa lumapit ang mga kaibigan niya at ipinakita ang larawan ng kanyang nakatatandang kapatid sa school magazine. Umaasa silang magiging scholar din siya balang araw, gaya ng kuya niya.
May balita ring magkakaroon ng paligsahan sa sports at kumakalat ang tsismis na ang mananalo ay makakakuha ng parangal. Lalong natuwa ang anak ng pinuno sa narinig, samantala, habang nag-iisa ang guro sa silid at nag-aaral. Tumunog ang kampana. Lumapit siya sa bintana at nag-isip kung paano pa mapapabuti ang mga estudyante. Sa klase naman, muling nagbabangayan sina Anya at ang iba pa, hindi nila alam na nakamasid ang guro. Pag-uwi ni Anya mula sa paaralan, agad niyang binati si Lloyd, "Dad, may balita ako. Sabi ng kaibigan ko, magkakaroon daw ng sports competition." Dagdag pa niya, ang pinakamagaling na manlalaro ay magkakamit ng parangal. Napaisip si Lloyd na baka chismis lang yon. Pero nang malaman niyang dodgeball ang laro, inalok ni Yor na siya ang magtuturo kay Anya. Laking tuwa ni Anya dahil ikinwento pa ni Yor na madalas silang maglaro ng dodgeball ng kapatid niyang si Yuri noong bata pa sila. "Mom, Tara, gawin natin to." Masiglang sabi ni Anya, nagsimula ang pagsasanay. Una, sit-ups habang hawak ni Yor ang mga binti ni Anya. Sunod ay pagtakbo, ngunit biglang himatayin si Anya sa pagod. Hindi pa doon natapos, kinagabihan, tinuruan siya ni Yor kung paano maghagis ng bola. Nabigla si Anya sa husay ng ina, halos hindi niya inaasahan ang lakas at galing nito. Kinabukasan, ramdam pa rin ni Anya ang matinding pagod at nakatulog pa habang nag-eensayo. Pero hindi siya sumuko, gabi-gabi, tuloy ang training. Hanggang sa sumapit ang araw ng paligsahan. Handang-handa si Anya. Suot ang kanyang sports uniform, determinado na makuha ang parangal. Dumating din ang anak ng pinuno at ang kanyang mga kaibigan, agad siyang nakipag-asaran kay Anya. Tahimik na hiling ni Anya na sana maging magkaibigan sila para matulungan ang plano ni Lloyd, pero sadyang suplado ang bata. Sa kabilang banda, sabik din siyang manalo para ipakita sa kanyang ama ang galing niya. Pinatayo na ng guro ang dalawang klase at ipinaliwanag ang mga patakaran. Nagsimula ang laro. Ang anak ng pinuno ang itinalagang captain ng kanilang grupo. At masiglang ini-encourage ng mga kaibigan. Naaalala niya ang sinabi ng mga ito na tanging pinakamahusay na manlalaro lang ang gagawaran ng parangal. Agad siyang sumugod at ibinato ang bola. Pero naharang ito ng isang higanteng kaklase, siya pala ang anak ng isang major mula Austin. Kahit nasa parehong baitang, halata ang karanasan niya sa sports mula pagkabata. Binalaan siya ng anak ng pinuno na mag-ingat, pero nagyabang itong hindi siya basta matatamaan. Inobserbahan niya ang mga pwesto ng kalaban. Saka malakas na ibinato ang bola, apat agad ang tinamaan at sabay-sabay na na-out. Nagpanik ang iba, pero pinalakas ng anak ng pinuno ang loob nila. Isang flashback ang nagpakita kung paano nagsanay ang anak ng major bago ang araw ng laro. Paulit-ulit na ibinabato ang bola sa mga poste, laging perpekto ang tama. Pagdating ng ama niya, mabilis siyang tumakbo at yamakap dito. Sinabi ng ama na balang araw, magiging scholar din siya. Balik sa kasalukuyan, nagpa siya ang isa sa mga kaibigan ni Anya na umatake at inihagis ang bola sa higanti. Ngunit mabilis niya itong nasalo at ibinalik ang tira. Tinamaan ng bata at agad na natanggal sa laro. Matapang na sabi ng anak ng pinuno, "Huwag mong akalaing madali lang to." Nag-ensayo kaming lahat. Pinasugod niya ang kanyang mga kaibigan sa unahan, saka tumalon sa kanila para ihagis ang bola. Pero mabilis itong nasalo ng anak ng major at agad na ibinalik, apat agad ang tinamaan. Sinubukan nilang ibang taktika, pero muli niya itong nasalo. Pinigapan niya ang bola at buong lakas na ibinato pabalik kay anak ng pinuno. Tumalo ng isa sa mga kaibigan nito at tinakpan siya, handang isakripisyo ang sarili para siya ang maging best player. Tinamaan siya at bumagsak sa sahig, ikinagulat ng lahat. Umiiyak ang kaibigan niya, pero sabi ng bata, "Huwag kang umiyak. Ituloy niyo ang laban." Ngunit ilang sandali lang, siya man ay tinamaan din. Ngayon, si Anya naman ang tinarget ng anak ng major. Buong lakas niyang inihagis ang bola, pero naiwasan ito ni Anya. Nagulat siya. Sunod na tira, iwas ulit. Paulit-ulit niyang binabato, pero palaging nakakaiwas si Anya, at imbes na siya ang tamaan, ibang players pa ang napipigtas. Nagsimulang isipin ng anak ng major na parang may kakaibang kapangyarihan si Anya, maging ang anak ng pinuno ay humanga sa kanya, at pati ang guro ay napahanga sa galing niyang umiwas. Muling nagpakawala ng malakas na tira ang anak ng major, gumulong si Anya sa sahig para makaiwas. Isang malakas pang tira at muntik na siyang tamaan. Pero biglang sumalo ng bola ang anak ng pinuno para sa kanya. Nalungkot ang mga kaibigan niya, pero nagtanong si Anya, "Iniligtas mo ba ako?" Sagot niya, "Hindi. Gusto ko lang siyang pigilan. Pero ikaw na ang kailangang manalo para sa amin." Habang umaalis siya, tumayo si Anya, hawak ang bola, at nagpa siya, "Ipapakita ko sa'yo, ipagmamalaki mo ako." Humigpit ang tensyon sa buong gymnasium. Handang-handa na si Anya, at nag-ipon siya ng lakas bago ibato ang bola. Nang tuluyang bumitaw, inakala ng lahat na matindi ang magiging tama.
Pero, dahan-daang tumalbog lang ito sa sahig, madali itong nasalo ng anak ng Major at walang kahirap-hirap na binato pabalik, diretsyong tumama sa ulo ni Anya. Natalo ang kanilang grupo, at sinabi ng iba na tiyak makakatanggap siya ng parangal. Ngunit agad linawin ng guro, wala namang award para sa nanalo sa sports. Sa kanyang tingin, mas mahusay pa nga ang ipinakita ng grupo ni Anya, pinwayasan siya ng kaibigan, pero galit ang anak ng pinuno dahil natalo sila. Tahimik lang na pinagmamasdan sila ng guro, sa bahay, nakaupo si Lloyd sa sala at tinitingnan ang test papers ni Anya. Bagsak siya sa lahat ng subjects. Samantala, abala lang si Anya sa panonood ng paborito niyang spy show. Nang tawagin siya ni Lloyd para mag-aral, tumakbo siya palayo, ayaw mag-study. Agad naman siyang nasalo ni Lloyd, na bahala si Lloyd, kailangan talagang mag-aral ni Anya para maging scholar at maisakatuparan ng Operation Strix. Habang nakatutok sila sa lessons, dumaan si Yor at binuklat ang test paper. Hindi naman ganon kalala ang math niya, sabi nito. Pero mabilis na singit ni Anya, Mom, si Bondman may 2 bala na lang mula sa 8. Doon nagka-idea si Lloyd, baka pwede niyang gamitin ang spy cartoons bilang teaching reference. Pero sa isip ni Anya, bumagsak siya dahil maling isip ang nabasa niya noong exam. Naisip niyang tukuyin kung saang subject magaling ang bawat kaklase para mabasa niya ang utak nila at makapasa sa susunod na test, ngunit nag-aalala si Lloyd kapag bigla na lang tumaas ang grades ni Anya, baka magduda ang lahat at kamuhiin siya ng mga kaklase. Narinig ito ni Anya at napaisip, totoo kaya? Kamumuhian nila ako kapag nandaya ako? Hindi rin masaya si Lloyd na puro study lang ang ipipilit kay Anya. Kaya nagdesisyon siyang maghanap ng ibang paraan para makakuha siya ng Stella Star. Una niyang sinubukan ng drawing. Ipinakita ni Anya ang obra, ito ay baka. Pero nagulat si Lloyd, hindi ba ito cheetah? Kita namang hindi siya magaling sa drawing kaya sinubukan nila ang pagtugtog ng violin. Pero wala ring magandang resulta. Tennis naman ang sunod. Ngunit kahit sa talon, hirap pa rin si Anya, sa pagsasanay, tumama ang ulo ni Anya sa hurdle at napaiyak siya. Naawa si Lloyd, ngunit patuloy pa rin siyang naghahanap ng aktibidad kung saan mag-e-excel ang anak. Nagmungkahi si Yor ng pagja-jumping rope habang iniisip naman ni Lloyd na dapat niyang dahan-dahanin si Anya. Naalala niya ang sinabi ng admin, kailangang maging scholar agad si Anya, habang nagja-jumping rope, nadapa si Anya pero ngumiti pa rin, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Nabigla si Lloyd sa determinasyon ng bata. Kaya iminungkahi niyang lumabas sila, kinabukasan, nagtungo sila sa ospital. Isang matandang nurse ang sumalubong at nagpasalamat sa kanila bilang mga volunteer. Hindi pangkaraniwan, pero may ilang estudyanteng nakakuha ng Stella Star dahil sa pagtulong at pagsagip ng buhay, kaya inisip ni Lloyd na baka ito ang pagkakataon ni Anya, unang inatasan silang linisin ang mga locker sa isang silid. Pero habang naglilinis, nabasag ni Anya ang isang flower vase. Ngumiti lang ang nurse at inilipat sila sa library para magayos ng mga libro. Sa halip na magayos, nakabasa si Anya ng manga. Pagkatapos, inatasan silang maghatid ng pagkain, ngunit natapilok siya at natapon ang lahat. Paglaon, tumakbo siya kay Lloyd, Dad, gusto kong maging nurse. Sabay takbo niya, nabangga pa niya ang isang nurse at pareho silang natamba. Galit na sigaw ng nurse, umalis na kayo sa ospital ngayon din. Nalungkot si Anya at humingi ng tawad, I'm sorry, Dad. Pinakalma siya ni Lloyd, ayos lang. Naiintindihan ko. Maya-maya, dumaan ang isang batang nakasaklay kasama ang isang batang nurse. Patungo sila sa pool para sa therapy. Tinanong ng bata kung malamig ang tubig at sinigurado ng nurse na huwag siyang mag-alala. Iniwan niya sandali ang bata para magpalit. Ngunit lumapit ang bata sa tubig at biglang nahulog. Pagbalik ng nurse, wala na ito sa poolside. Narinig ni Anya ang iniisip ng bata gamit ang telepathy niya, nalulunod ito. Agad siyang lumapit kay Lloyd, Dad, may nalulunod sa pool. Nabigla si Lloyd. Paano mo nalaman? Hindi siya nakasagot at mabilis na tumakbo, gusto kong maging swimmer. Hinahanap ng nurse ang bata sa changing room pero wala ito roon. Samantala, tinutunto ni Anya ang boses ng isip ng bata at natukoy ang eksaktong pool kung saan siya nalulunod. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya sa tubig. Pilit niyang inaabot ang bata pero hindi siya makaabot hanggang siya mismo ay nagsimulang malunod, biglang sumugod si Lloyd, sinagip silang dalawa at iniakyat sa gilid ng pool. Nagkunwari si Anya at sabi, nakita ko siyang lumulubog kaya sinubukan kong sumisid. Dinala ng nurse ang bata habang nagsidatingan ang iba. Nagmulat ng mata ang bata at umiyak kasabay ng pagluha ng nurse. Mariing paalala ni Lloyd, huwag mo siyang papabayaan ulit. Pinuri niya si Anya sa pagiging mapagmatsyag. At ganoon din ang ibang nakasaksi. Dahil dito, ginawaran si Anya ng Stella Star sa paaralan, unang beses sa kanilang klase. Nagpalakpakan ng lahat.
Tuwang-tuwa si Becky, ikaw ang una sa atin na nakakuha ng award. Samantalang galit si Damian na naunahan siya, nagpasalamat ang mga magulang ng batang nasagip at kumaway si Anya habang papaalis ang mga ito. Niyakap siya ni Yor, I'm proud of you. Pumalakpak naman si Lloyd sa balikat niya, Anya, mahusay ang ginawa mo. Napangiti si Anya, masaya siyang nakatulong gamit ang kanyang telepathy. Magluluto ako ng hapunan para mag-celebrate, Ani Yor. Pero sagot ni Anya, gusto ko pagkain ni Dad.